Bro, nag-send na ako ng bro, ng link bro. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na manggaganap ngayon between GGCC and MCGI mga kapatid sa topic na faith lang ang kailangan para makamtan ang biyayang kaligtasan. Again mga kapatid, ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na faith lang ang kailangan para makamtan ang biyayang kaligtasan. So affirmative natin si Brother Mords at negative naman si Brother Mario. So sa ating setup ng debate, yung ating 10-7-5, 10 minutes presentation, 7 minutes sa pagtatanong, same din sa rebuttal. Meron tayong 5-minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, hindi naman sila bago dito, no? So summarize ko na lang. Rule number 1, yung limit sa pagsagot, 20 seconds yan. Rule number 2, kung close-ended ang question, dapat sumagot muna bago tayo magpaliwanag. Rule number 3, kung wala doon ang sagot nyo sa pagpipilian, meron kayong 10 seconds na explanation rule. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, limit sa per stand. Doon lang kayo magtanong sa inilatag ng katunggali at kung sinasabi niya na hindi ko pa nilatag yan, automatic next question yan. Rule number 6, dalawang warning galing sa akin ay minus 1 minute sa time yan. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification. Every question at no objection during final conclusion
Rule number 8, no insult sa physical appearance. Kasama na din doon yung mga pagmumura na alam natin. At out of topic, ako yung magde-decide. Rule number 9, no challenge question. Yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Rule number 10, pwede magtanong ng sensitive question or personal question. Pero pwede ding tanggihan ng tinatanong. Rule number 11, 7 minutes lamang ako maghihintay para sa disconnection time limit. Rule number 12, meron akong special authority bilang moderator. Kung ito lang naman ay kinakailangan na magtakda ng mga bagong rules na hindi nakasaad dito. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga speaker. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, kasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate na ito. By the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po isang Catholic, one of the member ng Temple of Truth at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Okay. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Okay. Ayon ako. Okay. So, before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at konting preview or history ng topic na ito, bakit ito nabuo. At syempre, ano yung inaasahan ninyo sa inyong katunggali. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Yes, good afternoon. Brother Morris Estrada from Grace Gospel Church, Del Monte, Agusan del Sur po. No? So, ito po ay, it is a chance, no? Kasi si Bro Mario is, sabi ng aming mga kasamahan is, china-challenge niya yung isa sa aming mga kasama to prove something to him. So, sabi ko, sige, subukan natin. Kaya nabuo yung tema na to. Actually, siya dapat yung affirmative. Pero ayaw daw niya kasi napatunayan na daw niya. Let's say, tingnan natin ngayon. No? So, Brother Morris, once again, sa ating katunggali, good luck sa'yo. At saka sa ating moderator, magandang araw sa lahat. Okay, at syempre yung tututol naman. Pakilala ka kapatid. Okay, magandang hapon sa inyo mga kababayan, mga kapatid. Binabati ko kayo ng magandang hapon. Salamat sa inyo sa bawat isa sa makakapanood ng video na ito. Simulan na natin. Okay, salamat po. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate sa mga ganitong pag-usap mga kapatid. Kung gusto nyo yung mga ganito, please share yung ating live streaming. So mga kapatid, bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na faith lang ang kailangan para makamtan ang biyayang kaligtasan. Your time start now, bro. Screen share ako, Bro Rasha. Okay. Nakikita ba dyan? Ayos na? Nakikita yung presenter's view. Oo. Wait lang ha. Yan. Okay, ito na muna. Okay. So, sa topic namin, yung topic namin, faith lang ang kailangan para makamtan ang biyayang kaligtasan. Sa topic pa lang, dapat na alam na to ng affirmative. No? Na pag sinabing biyayang kaligtasan, that is unmerited favor. Hindi ka pwedeng magdagdag dyan ng anuman dahil magiging meritorious work yan. No? Kapag dinagdagan mo yan ng gawa, kahit gawang pag-ibig pa yan ng Galatians 5:6 mo mamaya, it is a meritorious work. Hindi na po yan matatawag na biyaya. No? Bigyan mo, mamaya tatanungin kita, may maidadagdag ka pa ba sa tinatawag na biyaya? Pwede mo ba siyang dagdagan ng gawa? Mamaya tatanungin kita. No? So faith lang ang kailangan para makamtan ang biyayang kaligtasan. Ano po ba yung faith? Yung faith po, ang definition po ng Bible, it is, sabi dyan, now faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ibig sabihin, kahit hindi mo pa ito nakikita, sigurado ka na dito. No? Assurance. Paano pa siya naging assurance kung hindi ka pa pala sigurado? Kung kung kailangan mo pa palang dagdagan ito ng ganito para makasiguro ka. Faith
assurance na siya mismo. Yung word na hypostasis dyan, or assurance, or it is already the guarantee. Yan lang po yung kailangan. No? Kaya po sabi po ng Biblia, sabi dito, salvation not by our righteousness. Ito, babalik ta rin na naman, self-righteousness daw to. No, nakita ko na yan sa previous presentation. Ang sabi dito, He saves us not because of any works of righteousness that we had done. Ano sabi? Any works. Kahit anong gawa yan ng kabutihan na gawa natin, hindi yan ang dahilan kung bakit tayo niligtas. He saves us not because of any works of righteousness that we had done. Hindi yung kahit anong gawa nating righteousness, kahit gawang pag-ibig pa yan. Kung tayo ang gumawa niyan, ibig sabihin, kabilang siya sa any works of righteousness. Hindi na ngayon biyaya, no? Yung kaligtasan kung ganon. Ang sabi, but because of His own pity and mercy. Ibig sabihin, kanya yon. By the cleansing bath of the new birth, regeneration, and renewing of the Holy Spirit. Meron bang sayo dyan? Wala. Hindi dahil sa kanya, kaya ka naligtas. That's the reason you cannot add something or works to grace. Hindi ka pwedeng mag-add nun. No? Dito, tingnan natin. In Ephesians 2:8, makikita nyo po dito, kung aware si Mario, mamaya tatanungin ko siya about no, sa colon, tatanungin ko siya dyan about sa mamaya, susurpresahin na lang natin. In Ephesians 2:8, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung napapansin nyo, semicolon po yan ang kasunod. Tuldok, kuwit. Pag ganyan po, ibig sabihin, it combines the two praise at ito'y hindi sa inyong sarili. Ngayon, paano mo masasabi ngayon dito na may idadagdag ka pa sa biyaya? Hindi nga ito sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Kung ang kaligtasan ay biyaya at ito'y kaloob, tapos may idinagdag kang gawa, ibig sabihin, hindi na ito naging biyaya at hindi na naging kaloob kasi may pinagtrabahuan ka na. Diba? So in Ephesians 2:9, very explicit yung verse, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Ngayon, i-exegesis mo na naman, gawa ng kautusan. No, mamaya, titingnan natin kung tatayo ka dyan. Tatanungin kita dyan. Okay, next. Okay, the grace through faith salvation in Ephesians 2:8-9, pag sinabi natin grace, that is unmerited favor. Therefore, we cannot add any kind of meritorious works to it. Dahil nga unmerited favor siya. No? Pag sinabi natin faith, it is the only means of receiving grace or grace salvation because we cannot add meritorious works to grace. Hindi mo siya pwedeng dagdagan. And faith is already the assurance. Hebrews chapter 11 verse 1. Malinaw yon, no? So bakit kailangan nating hindi natin pwedeng dagdagan ng works yung grace? Sabi ng Romans 11:6, but if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace is no longer grace. Hindi mo siya pwedeng dagdagan, lalo na't grace nga po siya. Yung tema natin, biyayang kaligtasan. Hindi daw siya pwedeng dagdagan ng anumang gawa dahil hindi na siya magiging biyaya kung dadagdagan mo pa siya. No? So, in Romans 11:6, ang sabi dito sa isang version, but if it is by grace or His unmerited favor and graciousness, it is no longer conditioned on works or anything men have done. Kahit anumang gawa ng tao, hindi na siya pwedeng dagdagan pa doon. Otherwise, grace would no longer be grace. It would be meaningless. Paano pa siya naging grace? Meron na ngang meritorious work na idinagdag mo. Mamaya tatanungin talaga kita dyan. No, maghanda-handa ka. Now, so, halimbawa dito, in John 5:24, tingnan mong maigi yung pagkakaayos ng talata. Sabi ni John sa 5:24, sabi ng Panginoong Jesucristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Tingnan mo, sumampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ang kasunod, may buhay na walang hanggan, hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Ang tanong, meron bang naidagdag dyan na works? Hindi. Mamaya, tatanungin mo ako, 1 John 3:23, yung pananampalataya, utos, di ba? Handa na ako dyan. Tingnan natin kung works ba yung ganyan mamaya. No? So, faith lang ang kailangan talaga para makamtan ang biyayang kaligtasan. Dahil kung idadagdag mo pa ang mga gawa mo, hindi na matatawag na biyayang kaligtasan ang kaligtasan na yon. Now, sa Bible, meron pong sinasabi, halimbawa po ng James, no? Sa James 2:24, faith without works is dead. Mamaya, gagamitin niya na yan. Tapos, Galatians 5:6, faith that worketh in love. Gagamitin niya na yan. Tapos, this is my command to you,
that you may believe, gagamitin niya yan mamaya. Lahat na, narinig ko na po yan. Itanong mo na lang mamaya. Ilan pa yung time ko, Brother Rasha? Brother Rasha, ilan pa yung time? Okay. So mamaya titingnan na lang natin sa kanyang pag-present kung hindi ba siya eisegesis. Kung alam ba niya talaga kung ano yung syntax ng text na binabasa niya, kasi alam ko lalabas yan. Lalabas yan 1 John 3:23, Galatians 5:6. Mamaya lalabas yan sa bunganga niya. Kaya titingnan natin, i-cross-examine natin kung alam ba niya talaga yung syntax ng text diyan. Kung alam, dahil mamaya lalabas yung James 2:24, yung faith without works is dead. Tingnan lang natin mamaya kung yan ba talaga. But as of now, malinaw na po dito sa mga binasa natin, no? Faith is already the assurance at malinaw na ang salvation is not in any works of righteousness. Pag sinabing any works, meron ka pa bang righteousness na pwedeng sabihin dyan? Any works of righteousness yung sinabi, no? Now, the third one is ang kaligtasan ay biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, no? Ito'y kaloob, at kapag sinabi po natin ito'y grace, ang sabi po ng Biblia, this is an unmerited favor, and faith is the assurance, and the only means of receiving it is by faith, because wala kang pwedeng idagdag, no? And then, baka nakalimutan niya yung tema, biyayang kaligtasan. Hindi po justification before men, no? Kaya mamaya pag gagamitin niya yung James, kinakailangan ma-justify niya, na salvation by grace yan. Kung hindi, eisegesis ka. No? So malinaw po dito sa ating presentation, kung ang grace dinadagdagan mo ng iba pang works, ang labas niyan meaningless na yung grace, because it is no longer in the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace. Malinaw na po yung ating tindig. Tingnan natin kung kaya niyang gibain. Tapos na po. So nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Mario ng MCGI, your time start now. Okay. Ito tanong ko sa'yo. Sa paksa natin, faith lang. Sabi diyan, sabi mo dito affirmative ka. Dito faith lang ang kailangan para matanggap ang biyayang kaligtasan. Yan, affirmative ka diyan. Tanong ko sa'yo, meron bang mababasang faith lang sa Biblia? Yes. Sige nga. Ang mababasa. Yes. Implied po sa Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith. Tapos, kaya siya faith lang dahil and that not of yourself. It is a gift of God. Kaya wala kang pwedeng Objection, Your Honor. Objection. Okay. Stop time, stop. Hindi yan. Okay. Brother Mario, ano stop time objection muna. Hindi malinaw yung sagot niya kasi tinatanong ko kung merong mababasang faith lang letra por letra sa Biblia. Hindi ko tinatanong yung Efeso 2 ng 8. Faith lang ang hinahanap ko. Faith lang. Kung may mababasa, faith lang. Okay, so nag-object ka again doon sa pagpapaliwanag dito. Brother Morge, may counter-objection ka? Counter agad. Proceed. Nung sumagot ako ng yes, wala na siyang pakialam kung paano ko ipaliwanag yun. Depende sa audience yun. Okay. So, ganito. Okay. Wait lang, Brother Next Mario. question na. Hahatol muna ako. Since sumagot naman talaga, sagot niya dito, Brother Mario, ay yes. Tapos naputol siya dito sa 20 seconds. I-reset ko ulit yung 20 segundo niya. Yes, Brother Morge, proceed bro. Yes. Ang sabi ng Ephesians 2:8, no, or Ephesians 2:8, for by grace have you been saved, no? Saglit. Okay. Ang sabi diyan, and that not of yourselves. Ibig sabihin, yung faith lang, true faith, and that not of yourselves. Ibig sabihin, alone na yung faith kasi ang kasunod na sinabi doon, not of Next yourselves question. na. Wala ka nang 20 pwedeng seconds. idagdag. It is a Okay. gift of God. Okay. Ito next question. Ang tinatanong ko sa'yo, hindi Efeso 2 ng 8-9. Linawin mo utak mo. Sa Biblia ba, merong mababasa na faith lang letra por letra? Kasi ang tinitindigan mo, patutunayan mo, faith lang ang kaligtasan. Faith lang. May mababasa ka bang faith lang sa Biblia, letra por letra? Yan ang tanong ko sa'yo. Huwag kang paiba-iba. Sagot. Yes nga, inulit ko na ulit yung sagot. Problema mo na yon kung di mo naiintindihan, hindi to categorical, kaya may chance ako magpaliwanag. Okay, Wala sige. na pong kasunod na works. Kasi not of yourselves yung kasunod pagkatapos ng faith. Kaya implied na yon.
Okay, may babasahin ako kasi ang sagot mo ay peso dos ng 8 9. Wala namang nakasulat pate lang dyan. Kaya para makita lang ng mga manonood na sumasagot ka ng wala sa Biblia. Ito, Sige. merong nakasulat sa Santiago ng 2 ng 24, sabi rito sa English. Ye see then how that by my works a man is justified and not by faith only. Yan. Sa Santiago 2 ng 24 may nakasulat na not by faith only. Tinatanggap mo ba talata? Not by faith only? Objection, Mr. Moderator. Sagot. Objection mo na. Prerogative niya po yan at hindi po yan yung presentation ko. Sinabi ko, i-present yan Objection, mamaya. Your Honor. Okay. Presentation ko. Wait lang, Brother Mario. Okay. So, ganito. Nung sinabi niya na hindi daw yan yung presentation yan, automatic next question yan ayon sa ating rules. Proceed. Next question. Next question, bro. Time stop. Mhm. Okay, so hintayin natin mga kapatid ang ating negative. Shoutout muna kay Pauline Montes Espinosa. Nandyan din si Rescan Nogas. Ayan. Shoutout din kay Arian Benzer, Halasan Gumunit. Shoutout din kay Igeboy Chuturkilat, kay Mark Urig, Jerwin Andaya, at dito din kay Igeboy. Bro, Russia, wait. Naubusan ako na. Hindi. Sige, bro. Sa lahat po ng mga taga-subaybay, from Grace Gospel Church po ng buong Pilipinas, Brother Morris Estrada sa hindi nakakakilala, at sa mga kaibigan natin, no, maghintay-hintay muna po tayo, nagpapaload pa po yung ating katunggali. So, yung topic po natin, patutunayan natin na faith lang ang kailangan para makamtan o makamtan natin yung biyayang kaligtasan. Hindi ko pa ipapaliwanag dito kasi greetings to. At saka, nasa cross examination na po tayo. Tingnan nyo po kung paano natin siya sasagutin at kung paano po yung mga argument niya mamaya. Kung paano siya sasagot at kung paano tayo magtanong. Sa mga nag-aabang, wag po kayong mainip. 7 minutes lang to. Babalik at babalik yan. No? So, kasi cross examination na eh. So, God bless. Okay mga kapatid, at yun ko muna yung ating time para sa ating rule. At this is 7 minutes. Kaligtasan. Hindi ko pa ipapaliwanag dito. Saan na ba yun? Timer. 7 minutes. Okay. Okay mga kapatid, shoutout kay Pauline Espinosa, pataka ragpangutana, sabi niya, Brian Candas Sayago, naku, yari na si Super Mario. Shoutout din kay Ristan Nogas, Gogo Brad Boards, Agtanga ug maayo. Shoutout din kay Mark Urig, nangutana pato sa chat GPT, atik-atik ratugload. Shoutout din kay Sai Ampos, umalis. Nawala ng load, mga kapatid, so nagpapaload pa. Pauline Montes Espinosa, pangapi na lang sa Mario. Medyo madami tayong mga Bisaya dito. Mayong gabi sa tanan ng mga Bisaya. Iggy Kilat, sabi niya wala na. Tumakbo na naman si Mario ulit. Shoutout din mga kapatid kay Mark Urig, huli ka ngayon Super Mario. Jerwin, sabi niya dito ay tapos na ang debate. Ayan, so mga kapatid, hintayin lang natin.
So 7 minutes ito. Nag-load lang. Okay, nagchat-chat naman siya. Responsive naman. By the way mga kapatid, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, meron tayong debate na nangyayari ngayon. At ang topic natin ay faith lang ang kailangan para makamtan ang biyayang kaligtasan. So, nasa first cross-examination tayo ngayon ng ating negative sa affirmative. Ang time na natitira niya ay 4 minutes and 30 seconds at na-disconnect siya. So, hihintayin lang natin mga kapatid na makapasok ulit. Okay mga kapatid, habang naghihintay tayo, gusto ko lang i-promote yung mga next schedule natin. So, sa September 7, meron tayong debate sa 7 p.m. This is between SDA and RCC. At meron din tayong September 8, alas 5 pa din. Si Brother Mords ang lalaban versus Brother Jared ng Roman Catholic Church. September 8, 8 p.m. si Pastor Dino Diaz at saka si Samuel Tahuda. September 8, 11 a.m. sa umaga si Brother Sispo at si Iljan. Ayan, bumalik na. Okay, sige lang. Okay, bro. So, proceed ka sa iyong Ilang minutes pa ako, bro, Rasa? 4 minutes and Sorry, 30 seconds. Ha? 4 minutes. Ilan? 4 minutes and 30 seconds. 4 minutes and 30 seconds. Okay, sige. Proceed, bro. Yung binasa mo sa Titus ng 3 ng 5. Sabi doon na hindi gawa ayon sa inyong sarili. Tinatanggap mo ba gawang ayon sa sarili yon? Any righteousness. Yes. Sabi niya, Hindi ka nagsabi ng categorical, di ba? Yes, ang sabi dyan, any righteousness. Yung binanggit ko doon, any form of righteousness, hindi siya pwedeng, hindi doon tayo naligtas. No? Gusto mo basahin ko ulit sa iyo yung talata? Ang sinabi ko doon is not because of any works of righteousness. Ibig sabihin, kahit anong gawa mo, any works na nga eh. Next question. 30 Next seconds. question na. Okay. Ito, tanong ko sa'yo. Sa Biblia ba merong katwiran na galing sa Diyos? Gawang ayon sa kalooban ng Diyos? Tinatanggap mo meron? O wala? Next question ulit yan. Walang presentation na ganyan, Bro Rasha. Next Mamaya question. pwede niya i-present yan para ako Okay. yung unang. Bro Automatic. Rasha, objection! Automatic next question yan, bro. Walang objection yan, ha? Basta sinabi niya na hindi ko yan nilatag. Automatic next question yan. Konektad, nilatag niya tong Titus ng 3 ng 5 eh. Wait lang, bro. Ganito, bro. Objection. Ganito, Brother Konektado Mario. to eh. Ganito, Brother Mario. Sa rules kasi natin, kahit magsinungaling siya or magsabi siya ng totoo na sinabi niya na hindi ko nilatag yan, hindi yan part ng presentation ko, talagang i-automatic next question ko yan. Pwede mong ulitin, pero tingnan natin kung paano pa din niya, i-object ba niya or sagutin na. Counter ako, Bro Basta, Rasha, kasi objection yun proceed lang yan. Hindi, sa moderator na explanation lang to, bro, ha? Kasi next question na to. Brother Mario, Brother Mario. sige. Proceed na. Okay, objection siya eh. Okay. Tuloy. Okay, next question. Ito, tanong ko sa'yo. Doon sa Roma ng 11 ng 6 ginamit mo. Anong gawa ang tinutukoy doon? Anong gawa? Basis of works. Ang sinabi dito, for it is by grace, His unmerited favor is no longer condition on works or anything may have done. Kahit anong gawa ng tao. Di mo ba nabasa yung presentation ko? Naka-slide screen eh. Next question. Anything may have done.
Saan ba sa Roma ng 11 ng 6? Binanggit ba dyan lahat ng gawa? O gawa lang ang Yes. binanggit? Binanggit po, Romans 11:6, but if it is by grace, His unmerited favor and graciousness, it is no longer condition on works or anything men have done. Grace nga po yan eh, kaya nga po unmerited favor dahil hindi mo siya pwedeng dagdagan ng meritorious works. Nakakaunawa ka ba ng salitang grace? Ito, tanong ko sa'yo. Ginamit Next mo yung question. John 5 ng 24. Yes. Binanggit mo, sabi diyan ng Biblia, ang dumirinig ng aking tinig at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. So ginamit mo yan, tatanungin kita diyan. Tanong ko, ilan ba ang dapat sampalatayaan para maligtas? Tanong ko sa'yo. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa sulat ni John in chapter 14 verse 1, believe in God and believe also in me. Next question. Ang tanong ko sa'yo, ilan ba ang dapat sampalatayaan para Bilangin mo nga maligtas? ang sinabi ko, believe in God and believe also in me. Di ba yun yung sinabi ng Panginoon? Ibilangin mo, ilan yon? Okay, sige. Sabi mo, sa pananampalataya lang maliligtas ang tao. Tanong Yes. ko sa'yo, ano ba ang nagpapatotoo sa isang mananampalataya? Yung pamamagitan ba ng gawa, nagpapatotoo sa pananampalataya o pananampalataya lang? Hindi ito, objection moderator, hindi ito debate about sa patutuo. Debate ito kung paano makamtan ang biyayang kaligtasan. Hindi ito sa evidence. Kung doon siya sa evidence, meron talagang works before the human, before other men. Pero kung sabihin natin kaligtasan ng usapin, yun yung pinatutunayan ko dito na faith lang yung kailangan doon. Objection talaga yun. Okay, so, Okay, tanong ko, next question. Okay, magna-next question na. Proceed. Okay, ginamit mo yung salitang Last 1 minute. pananampalataya na faith lang nakakapagligtas. Ang tanong ko sa'yo, anong pananampalataya yung nakakapagligtas? Meron kasing pananampalatayang nanginginig pa, meron pananampalatayang pakunwari, meron pananampalatayang walang kabuluhan na sinasabi ang Biblia. Anong pananampalataya yung nakakapagligtas na sinasabi ng Biblia? Lahat ng binanggit mo ay hindi nakakapagligtas yon. Yun ay tinawag na pananampalataya pero hindi yun nakakapagligtas. Ang tunay na faith, binasa ko na kanina, pistes or entrusting, no? Yung ibibigay mo yung sarili mo sa kanya, yung ibibigay mo lang yung lahat ng patungkol sa kaligtasan, hindi mo naaaminin na mayroon pa akong kayang gawin para maligtas. No. Entrusting means binibigay ko na sa Diyos ang pagliligtas. Okay. Sabi mo, faith lang ligtas na. Ulitin ko yung tanong. Anong pananampalataya yung tinutukoy na nakakapagligtas? Sumagot ka ng maayos. Huwag malayo sa tanong. Okay, malapit. Ito, ganito kalapit. Sabi ko, entrusting. Ano, lalapitan pa natin. Time. Oh. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. Dako tayo sa kanyang rebuttal. Brother Mario ng MCGI, 10 minutes. Your time start now. Constructive argument pa yan, bro Russian. Di pa yan rebuttal, ha? Hello. Okay, magandang hapon sa inyo mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, nalilito talaga ako kay Bro Mords, no? Yung pananampalatayang binabanggit niya, kasi sa Biblia mga kapatid, pag bumasa ka ng Biblia, meron talagang mga sinasabi na pananampalataya lang maliligtas ka. Yan, napakaraming sitas niyan. Acts ng 6 ng 31, John 6 ng 40, yan, Roma 10:9, pananampalataya lang maliligtas ka, sabi diyan. Ngayon mga kapatid, no, sa Biblia, may binabanggit na totoong pananampalataya. Kaya ang totoong binabanggit sa Biblia. Kasi sabi sa aklat ni Santiago, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngayon, kung babasahin mo Biblia at babasa ka sa pananampalataya lang, marami kang mababasa, pananampalataya lang makakapagligtas. Pero mga kapatid, sa loob ng pananampalataya, merong nakapaloob doon. Hindi pwedeng pananampalataya lang kasi patay ang pananampalatayang walang gawa. Ngayon no mga kapatid, no, merong binabanggit dito sa aklat ng unang Korinto, sa ikalawang Timoteo ng 1:5. Ganito ang sabi ni Apostol Pablo, no, kay Timoteo, na inaalala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo, na namamalagi muna kay Loida na iyong lelang, at kay Eunice na iyong ina, at ako'y naniniwalang lubos na sa iyo rin naman. So sa Biblia pala, merong tinatawag na pananampalatayang pakunwari.
Sa James naman, ng 2 ng 19, meron din pananampalataya na nanginginig pa. Yun nga, pananampalataya ng demonyo. So, sa Biblia, maraming uri at klase ang pananampalataya. Merong pananampalatayang pakunwari, merong pananampalatayang nanginginig pa, meron din pananampalatayang walang kabuluhan. Doon sa unang Korinto ng 15 ng 2, sabi diyan ni Apostol Pablo, at sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matyaga niyong iingatan ang aking salita na ipinapangaral ko sa inyo, maliban na nga kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. So sa Biblia, mga kapatid, pinapakita ko sa inyo, hindi porkit nakabasa ka ng salitang pananampalataya, makakapagligtas, ayun na yun. Kasi sa Biblia, mga kapatid, yung salitang pananampalataya, napakarami. Merong pakunwari, merong walang kabuluhan, merong sumasampalataya ng nanginginig pa kagaya sa demonyo, merong patay na pananampalataya, at merong pananampalatayang may gawa. Kaya sa Biblia, mga kapatid, hindi porkit nabasa ni Pastor Morge na pananampalataya lang, ligtas na, letra por letra. Hindi ibig sabihin, letra por letra na yon. Kaya tama si Apostol Pedro. Maraming mga tao na isinisinsay yung katotohanan. Pag nakabasa ng letra por letra na talaga. Ano sabi ni Apostol Pedro sa ikalawang Korinto ng 3 ng 16? Ganito ang ating mababasa. Sa lahat ng kanyang mga sulat, kanino? Kay Pablo, ay dooy sinasalita rin ang mga bagay na ito. Na doon may ilang bagay na mahirap maunawaan, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga taong walang tiyaga. Nagaya rin naman ng ginagawa nila sa ibang kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Yan kapatid, no? Ito pa lang si Pastor Mord, pag nakabasa ng pananampalataya, yun na yun. Letra por letra, ligtas na. Kaya mga kapatid, sa inyo nililinaw ko, merong pananampalatayang pakunwari, merong pananampalatayang walang kabuluhan, merong pananampalatayang may gawa, merong pananampalatayang patay. Kaya sa Biblia, kung pag-aaralan natin yung salitang pananampalataya, pag nakabasa ka ng pananampalataya, hindi ibig sabihin, yun na yun. Sa Biblia, may aral ng pakunwari, walang kabuluhan. Yan kapatid, ito pala si Morge, pag nakakabasa ng Biblia, yan pala, no, letra por letra pag bumasa. Tinatanong ko siya kanina doon, kung may mababasa bang faith lang sa Biblia, kasi yun ang tinatayuan niya, affirmative siya. Faith lang para matanggap ang biyayang kaligtasan. Merong salitang faith lang. Ibig sabihin, wala nang kasama, faith lang. Ngayon kapatid, no, sabi ko, saan mababasa faith lang sa Biblia? Sumasagot siya, Efeso 2 ng 8-9, doon niya tumatakbo. For by grace. Tinatanong ko sa kanya, saan mababasa yung faith lang? Kasi meron sa Biblia, kaisa-isang sulat, na faith only. Yun nga, Santiago 2 ng 26, Santiago 2 ng 24, na hindi lang sa pamamagitan ng gawa, nalalaman natin na ang tao'y inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pananampalataya lamang. Not by faith only. Ito pala si Morge. Pag nakabasa, dyan sa 6 ng 40, Roma 10:9, dyan, nako, pag nabasa niya, faith makakapagligtas, yun na yun, letra po. Kaya mga kapatid, dililinaw ko sa inyo, sa Biblia, napakaraming nakapaloob sa salitang pananampalataya. Merong pananampalatayang pakunwari, merong pananampalatayang walang kabuluhan, merong pananampalatayang nanginginig pa kagaya sa demonyo. Ang tanong, anong pananampalataya ang nakakapagligtas doon? Kapatid, kaya nilinaw ni Apostol Santiago na patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Yan kapatid, kahit may pananampalataya ka, kung wala ka namang gawa, yung pananampalataya mo sa Diyos, patay yan, kapatid. At ang gawa na tinutukoy na kalakip ng pananampalataya ay ang pag-ibig. Yan. Ang problema kay Pastor Morge, kontra siya dun sa pag-ibig. Galit na galit siya sa pag-ibig. Sabi ni Apostol Pablo, no, sa unang Korinto ng 3 ng 2, at kung magkaroon ako ng kaloob ng panghuhula, ano pat maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga? At kung magkaroon ako ng kaloob ng buong pananampalataya, ano pat naililipat ko ang bundok, datapwat kung wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Yan kapatid, no? Kahit meron kang buong pananampalataya na ililipat mo yung bundok, kung wala kang pag-ibig, sabi ni Apostol Pablo, wala akong kabuluhan, sabi ni Apostol Pablo. Ngayon, eto si Morge, no? Faith lang, meron na siyang kabuluhan. Faith lang, kailangan niya.
Naunawaan niya talaga ang Biblia, kaya sabi ni Apostol Pedro isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga taong walang tiyaga, na gaya rin naman ng ginagawa nila sa ibang kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Yan kapatid, no? Si Mold, pag nakabasa, faith lang, ligtas na siya. Ang galing ng utak ni Pastor Molds. Kawawa mga membro nito, ako naniniwala Ang dami mong dadalhin sa impyerno. Ganyan pala kayo pag magbasa ng Biblia, letra por letra. Hindi kayo umaaral sa espiritu. Pag nabasa nyo, faith lang, ligtas na talaga. Yan ba ituturo mo sa mga membro mo? Sa Biblia, merong pananampalatayang pakunwari, merong pananampalatayang walang kabuluhan, merong pananampalatayang patay, at merong pananampalatayang maling pananampalataya sa Titus ng 3 ng Gis. Itakwil mo na ang may maling pananampalataya. Kaya wag niyong sasabihin na pag nakabasa kayo letra por letra, faith lang, ligtas na, ayun na talaga yon. Kaya kung tatanungin mo ako patungkol sa pananampalataya, linawin mo kung anong pananampalataya yung itatanong mo sa akin. Kung anong nakapaloob doon. Kasi baka tatanong ka lang, nakabasa ka ng faith lang, ligtas na, tama ba yung talata? Tunay ba to? May nakapaloob doon, kapatid. Kaya linawin mo, patay ang pananampalatayang walang gawa. Kung nabubuhay si Santiago, babatukan ka nun, sigurado Kasi nangangaral ka, faith lang, ligtas na. Magagalit sa'yo si Apostol Santiago. Maraming magagalit sa yung apostol. Kung ganyan ang pagkakaintindi mo sa Biblia. Kaya alam nyo mga kapatid, para malaman ninyo ang katotohanan, alam nyo kung paano? Pakinggan nyo yung kalaban ni Pastor Mords. Diyan nyo malalaman ang katotohanan. Hindi kay Mords. Kasi si Mords, isinisay ang mga talata sa hindi pagkakaalam, na gaya rin naman ang ginagawa nila sa ibang kasulatan, sa ikapapahamak rin nila. Alam nyo mga kapatid, pag naniwala kayo kay Mords, maraming dadalhin sa impyerno to. Pag nakabasa ng Biblia ito, faith lang, ligtas na Yan si Mords. Faith lang. Acts 6 ng 40, ang nakakakila, at ito ang kalooban ng Ama, ang nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. O pag nakabasa si Mords ng pananampalataya, ligtas na. May buhay na walang hanggan na kaagad. Yan ang pag-aaral ni Mords. Yan, isinisinsay ang katotohanan sa hindi pagkakaalam. Yan kapatid, no? Kaya kung nabubuhay si Pedro, magagalit sa'yo. Kasi pag bumasa ka, letra por letra Napakatalino mo, Mords. Hangang-hanga ako sa'yo. Pag bumasa ka, faith lang, ligtas na. Kaya tama yan, Mords, na manatili ka lang ganyan. Kasi alam mo kung bakit? Unang Timoteo ng 4 ng 16. At sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Unang Timoteo ng 4 ng 6, sabi diyan, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo at manatili ka sa mga bagay na ito. Sapagkat sa paggawa mo nito, ay ililigtas mo ang iyong sarili, pati ang mga nagsisipakinig sa iyo. Pero kay Pastor Mords, hindi niya ililigtas sarili niya. Ang daming dadalhin sa impyerno neto. Kasi yung faith na pinaniniwalaan niya, faith lang, faith only, kapatid. Sa faith merong pagsisisi. Sa faith merong pananatili. Kung faith, kasama ang pagsisisi Pananatili, kasama rin. Grabe si Mords. Deuteronomio ng 12 ng 32. Kung anumang bagay ang iniutos ko sa inyo, ay siya niyong isasagawa. Ni huwag niyong dadagdagan, ni huwag niyong babawasan. Si Mords, ang daming ibinawas Okay, so dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative sa negative. Pa-unmute bro, Mords. Parang nag-mute ka. 7 minutes bro. Yes, okay na. Your time start now bro. Okay. First question. Ang tema natin is faith lang ang kailangan para makamtan ang biyayang kaligtasan. Yun yung tema na nagninegate ka. Ang tanong ko po, ano po ang ibig sabihin ng grace salvation? Ano po yung kahulugan yan? Yung charis. Ano ba yung kahulugan ng grace? Okay, sasagot ako. Sagot ko dyan, sa paniniwala nyo, grace lang, by grace. Ibig sabihin, sa paniniwala nyo, grace lang ang kailangan. Ligtas na. Time stop mo na. Brother Mario, Brother Mords, proceed ka bro sa objection. Tinatanong ko siya, ano yung kahulugan ng grace salvation? Hindi ko siya tinatanong kung ano yung paniniwala namin. Siya yung tinatanong, ba't niya? Marunong ka ba talaga sumagot ng tanong? Objection! Sumagot siya direct. Okay. Kung ano yung sagot ko, yun ang sagot ko. Wag niya akong turuan sumagot. Gusto niya, siya rito. Ako ulit magtatanong. Okay. Ayun ang sagot ko salitan tayo. Kagaya ng ginawa mo sa akin kanina. Huwag kayo magsagutan. Ayun, so ganito.
Ang meron kasi tayong rule, Brother Mario, na kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Ngayon, ang tanong dito is, ano daw yung meaning ng sinasabi ni Brother Mords. However, dito din Brother Mords, kahit pa sabihin niya na 1 + 1 = 3 or kung ano man yung sasabihin niya, tinatanggap ko yan. Basta ano naman to, open-ended question naman. So, Brother Mario, bigyan kita ulit ng 20 seconds, bro. Ano daw yung meaning nun? Yung Okay. grace? Ito, sagot ko. Okay, sagot ko. Yung paniniwala nyo kasi by grace lang. Ligtas na. Doon matatanggap ang pananampalataya by grace. Hindi na kailangan ng gawa. Yan. Yan ang sagot ko sa'yo. Katulad din ng sagot mo sa akin kanina. Tumanong ako sa'yo sa Epeso ng 2:8. Tanong ko, Santiago. Pero sumasagot ka sa Epeso ng 2:8-9. Next Kaya question. ginaya 20 lang seconds. kita para makita mo yung kamangmangan mo. Next question. Okay. So ibig sabihin ngayon, hindi mo alam yung kahulugan ng grace salvation na ito pala ay unmerited favor. Yes or no? 10 seconds. Sagot ko nga. Proceed. Sagot ko nga. Ayun nga eh. By grace nga yung paniniwala nyo eh. Sarili yung paniniwala yan eh. Anong pakialam ko dyan? Grace ang paniniwala nyo eh. Yung pakialam ko sa paniniwala nyo. Next question. Unmerited 10 seconds. favor pa yan. Next question, 10 seconds. Sa wikang Grego, yung salitang charis ay nangangahulugang unmerited favor. Ano naman ang kahulugan nito? Kung ikaw ang may iba bang kahulugan nito, sa'yo, yes or no? Yes. Ang kahulugan niyan sa akin, yung by grace, galing ako dyan sa faith alone, 8 taon ako dyan. By grace lang ang kaligtasan nyo, hindi na kailangan ng gawa, ligtas na para matanggap ang pananampalataya. Sa akin, kontra ako dyan. Kasi ang pananampalatayang tinutukoy, Objection, may kalakip na gawa. Not by faith Objection. only. Objection, Yan ang time sagot ko stop sa'yo. muna, time stop. Objection, Brother Mords. Objection. Ang tanong ko sa kanya, hindi marunong sumagot, no? Ang tanong ko sa kanya, yung grace salvation, charis, unmerited favor. Sa Greek, sa mga original na nagsulat niyan, unmerited favor yan. May iba bang kahulugan yan sa kanya? Yes or no? Sabi niya, yes. Ano, dapat ipaliwanag niya ngayon dito. Ano yung kahulugan niya? Hindi yung Okay. galing ako dyan, 8 years. Okay, so nag-object. Next. Okay, nag-object si Brother Mords doon sa pagpapaliwanag na doon sa yes. Okay, objection Brother din. Mario, counter-objection, bro. Meron ba? Or hahatol Okay. ako? Bro Yan. Mario. Objection din. Okay, proceed. Yan ang sagot ko. Gusto mo, ikaw dito sa pwesto ko, tatanungin kita. Okay. So ganito. Kanina eh. Okay, so dito Nabalik lang. ko lang sa'yo. Okay. So ganito lang. Ang sagot ni Brother Mario dito, malinaw naman yung salitang yes. However, doon sa pagpapaliwanag, Brother Mords, tinatanggap ko yung, meron kasi siyang binabanggit na gawa, yung may gawa daw. So yun yung tinatanggap ko Yes, na sir. meaning niya ha. So Brother Mario, since naputol ka doon, again, 20 seconds ulit bro. Proceed ka bro, sa yes mo. Yan. Okay, ito sagot ko. Yung by grace sa paniniwala ko na ibang meaning para sa akin, para matanggap mo yung grace, kailangan mo ng pananampalataya. At yung pananampalatayang tinutukoy doon, merong gawang nakapaloob doon, hindi kagaya sa paniniwala nyo, faith only lang. Kaya mali kayo dyan, maraming faith sa Biblia, may faith na pakunwari, may faith na walang kabuluhan, mayroong faith na may Next question. pananampalatayang may gawa. Yan sagot ko sa'yo. Ang Greek word ng faith ay pistes. Ginamit mo yung pananampalatayang nanginginig pa sa James 2:18. Ang tanong, anong nakasulat doon sa original Greek? Pistes din ba? Yes or no? Sa Greek, hindi ako nag-aral ng Griego, pati Hebrew. Ang pag-uusapan natin, hindi Griego at Hebrew. Gawa tayong paksa. Diyan tayo sa analysis ng Greek at Hebrew. Okay. So, aminado ka ngayon na yung ginamit mong talata, hindi mo alam yung original na pagkasulat. Dahil hindi mo nga alam yung Greek at Hebrew, tapos mahahamunin mo pa ako. So, aminado ka ba na hindi mo alam na ang original na sinulat sa James 2:18? Yes or no? James 2:19 yun, hindi 18. Yung sinabi ko. At yung pananampalataya doon, na nanginginig pa, hindi pistes yun. Kasi ang pistes na sinasabing pananampalataya sa Griego, yun yung pananampalatayang may nakapaloob na gawa, hindi kagaya sa paniniwala mong mali. Na faith lang, Okay. ligtas na. Sabi mo, ang faith, Hebrews 11 chapter verse 1, yung faith doon is assurance.
gawa ba yung assurance o hindi? Objection, Your Honor. Hindi ako gumamit ng Hebreo 11.1. Okay, next question. Hindi ko Lord. nilatag Okay, yan. okay. Ikaw may sabi Automatic yan eh. next question yan. Proceed, Brother Mort. Ang isang grace or unmerited favor siya ha, pwede ba siyang dagdagan ng meritorious works at tapos ang tawag pa rin natin sa kanya ay unmerited favor? Yes or no? Yes. 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 Ang katunayan nga niyan, ito sagot ko sa'yo, hindi mo matatanggap ang grace. Hindi mo matatanggap ang grace kung wala kang pananampalataya. At ang pananampalatayang tinutukoy doon, may gawa yon, sabi ni Santiago, hindi kagaya ng pag-intindi mo. Okay. Saan mo nabasa na yung unmerited favor ay pwedeng dagdagan ng meritorious works and then unmerited favor pa rin siya? Saan sa Biblia? Hindi lahat letra por letra. Ikalawang Korinto ng 3:6, katulad mo, pag nag-aral ka, puro letra por letra, kaya kayo naliligaw eh. Sabi diyan, ikalawang Korinto ng Objection. 3:6. Time stop po na. Unahin natin yung objection. Brother Hindi ko siya Morge. hinahanapan ng kapag letra, kahit implied lang, kahit pahapyaw lang, basta makita ko lang doon na ang grace dinagdagan ng something dyan, tapos grace pa rin yung tawag pagkatapos, ayun, Okay. solve na ako doon, pero focus na ako kahit ulo ko, wala siyang Okay. mahahanap, unmerited favor na nga yan eh. Okay. So yan yung objection. May counter objection ba si Brother Mario before ako hahatol? Okay, sasagot ako. Okay. Hahatol muna ako, bro. Dito kasi ang hinahanap yung talata. Meron namang nababanggit si Brother Mario yung sa Corinthians, hindi ko lang maklaro. Tinatanggap ko yun. Again, Brother Mario, 20 seconds, anong talata daw? Proceed ka, bro. Yan. Ito sagot ko sa'yo. Hindi lahat letra por letra. Merong pahayag sa Espiritu. Unang Korinto ng 2:10. Ang Diyos ay nagpapahayag sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang sumisiyasat ng lahat ng mga bagay. Oo, ng mga malalalim na bagay ng Diyos. Hindi lahat letra por letra sa Biblia. Kaya mali ka dyan. May pahayag sa Espiritu. Pinahayag sa akin. Anong pakialam mo? Next question. Marunong ka pa sa akin. Okay. Next question. Dahil ipinahayag yan sa'yo, okay? Ipinahayag yan sa'yo. Saan naman ang basihan sa Biblia ng pahayag sa'yo na yung unmerited favor, dinagdagan mo ng works at ang tawag unmerited favor pa rin? Pwede ba yon? Wala kang basihan? Saan sa Biblia yon? Saan sa Biblia? Okay, babasa ako. Ikalawang Korinto ng 3:6. Nasa amin din naman ay pinapaging sapat na maging mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu. Again, Hindi time stop lahat ko na. letra por letra. Bro Pahayag Mario, niya eh. wait lang, bro. Brother Morge, objection ulit, bro. Malinaw yung tanong natin. Para sa kaliwanagan ng audience, yung grace ba, unmerited favor, dinagdagan ng works niya. Tapos saan doon na grace pa rin? Kasi yung topic natin, grace salvation yung matatanggap. Faith lang kailangan doon. Hindi kailangan dagdagan ng meritorious works. Kaya pinahanapan, negative siya. Kailangan niyang maipakita sa debating Objection, Your na yung Honor. grace pa rin Okay. meritorious works. Kaya Objection. Okay. So, Brother Morge, again, naghahanap ka Objection. ng talata doon. Brother Mario, meron ka bang counter objection doon? Objection. Proceed. Hindi lahat per titik. Hindi ka ba mayroonong umintindi? Linawan mo utak mo. Hindi lahat per titik. May pahayag sa Espiritu. Okay. Kaya kayo naliligaw. Puro kayo per titik eh. Okay. So, ganito. Again, ang importante lang naman sa akin, yung tanong kasi, saan mababasa yung binabanggit ni Brother Morge. Ngayon, ang hinihintay ko lang naman is yung talata na ibibigay din ni Brother Mario. At dito mga kapatid, So, wala. hindi ko ginajudge yung pagpapaliwanag ni Brother Mario. At least, Okay, sige. basta Babasa nagbibigay ko. siya ng Babasa talata. ko. Sige. Wait lang, bro. Basta Bibigyan ko nagbibigay ka ng talata, Sige. valid na answer yun. Kahit pa mali or tama yan, ha? Or nagsisinungaling siya or hindi. So, Brother Mario, proceed ka, bro. 20 segundo. Okay. Anong talata daw? Proceed na? Yes, bro. Sige. Ang Peso 2 ng 8-9, matatanggap mo ang biyaya dahil may pananampalataya ka. At yung pananampalataya, nakapaloob dun yung gawa. Kaya kung matanggap mo man ang biyaya, merong nakapaloob dun na pananampalataya, pati merong gawa yon dahil patay ang pananampalatayang walang gawa. Hindi kagaya mo, letra por letra, pag nag-aral ng Biblia. Mali ka dyan. Next question. Not by faith. Okay. Kaninong gawa ang idadagdag mo? Ginamit mo yung Efeso 2:8-9. Kaninong gawa ang idadagdag mo? Gawa mo ba o hindi mo gawa? Yung gawang ayon sa kalooban ng Diyos, Hebreo 13 ng 21. Hindi niya hinasagot yung tanong. Gawa niya ba o hindi niya gawa? Gawa Yung niya tanong is, o hindi siya ba niya yung gawa? gawa o hindi siya? Okay. Ang pagpipilian dito, Brother Mario, gawa niya or
gawa mo or Ang tanong hindi mo brother, gawa? Rasha, gawa mo ba o hindi mo gawa? Ayan, Kasi ayan. ginamit niya Episodos 8 eh. Okay, okay. Okay, sasagot ako. Anong Okay, okay, proceed bro. sasagot ako. Proceed bro. Sige. Hebreo 9 ng 14 na bro, lang. Mario. Merong gawang Bro, ayon Mario, sa wait lang, kalooban bro. ng Diyos. Sabi diyan. Bro Mario, wait lang. Question. Wait lang, ganito. Ah. Nag-object na kasi to bro. Ang hinahanap ni Brother Morge yung pagpipilian ba? So, dapat yan yung unang lalabas sa bibig mo ha. Gawa mo or hindi mo gawa? Yun yung pipiliin mo. So, pipili ka ba? Or, Oo, gawa ko. okay, Babasa ko, gawa ko. Ayun. Papaliwanag ko. Sige, Proceed, bro. babasa ko. Paliwanag mo. Hebreo 9 ng 14, gaano pa nga kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritong walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos upang maglinis sa ating mga gawang patay upang tayo magsipaglingkod sa Diyos. O meron sa dulo, magsipaglingkod sa Diyos. Merong gawa na paglilingkod sa Diyos at hindi gawang patay. Yan ang sagot ko sa'yo, magkaiba yon. Gawang Time. paglilingkod Okay. at gawang patay. Time. 7 minutes time. 7 minutes. Ayun. Okay, so Corner na yun. Diyan nagtatapos Corner. mga kapatid. Di mo ako Wait lang bro, makakorner. wait lang mga bro. So diyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. So bago natin puntahan ang ating rebuttal, shoutout muna sa ating nasa live kay Pastor Jeramil Amlon. Sabi niya, and if by grace then it is no more of works, otherwise grace is no more grace, but if it be works then it is no more grace, otherwise work is no more works. Romans 11 verse 6. Sabi naman ni Arnold Ampiag, tarong tubag Mario. Shoutout din kay Mark Urig, magbigay daw siya kay nag-chat GPT man. Shoutout din mga kapatid kay Benjamin Magbanwa, baka nagtanong siya sa chat GPT. Shoutout din kay Pauline Espinosa, hahaha, mauday pataka ragtubag kay wala kabalo sa original language sa Biblia. Shoutout din kay Iggy Boy Akilat, wala na, talo na si Mario. Shoutout din mga kapatid dito kay Antonio Solis, wala ang negative side, di alam ang meaning ng grace salvation. Shoutout din mga kapatid dito kay Mark Ped. Mario, aralin mo rin ang teaching ng GGCC, baka sakaling mas maintindihan mo. Ricky Sumili, layo mo na Super Mario. Shoutout din mga kapatid dito kay Chris Lara Dogot. Go MCGI, pa-shoutout po Russia TV. Ayan. So sa lahat ng mga MCGI yan, maraming salamat. So dito tayo sa rebuttal, Brother Morge, may presentation ka pa? Hintayin ko? Yes. Okay, bro. Yes. Actually, the same lang din naman yun, bro Rasha. Point of emphasis lang kasi wala naman siyang natibag eh. Okay. Ayan, Okay, dito tayo. Pa full screen. Okay. Yan. Proceed. Sabi niya kanina, okay, yung Episodos 8 sinagot niya sa akin, last question ko, di ba? Sabi niya, gawa ko! Ang lakas ng sigaw. Pero ang sabi ng Episodos 8 na sinabi niya, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Nagmamapuri si Mario. Gawa ko! Di ba? Ang linaw ng Episodos 8 ang ginamit mo, kaya isininsay niya, di ba? Nag-backfire na sa kanya ngayon, yung sabi niya kanina, nasulat ni Pedro, no? Na isinisinsay daw. Siya yung nagsinsay. Episodos 8, hindi yung sa ating sarili. Hindi tayo yung gumawa nun. No? Hindi sa pamamagitan ng isinagot mo to sa akin eh. Di ka ba nahihiya? Ha? Biyaya nga yung kaligtasan, yung biyaya pala, kaya pala siya nakikipagdebate sa akin, hindi pala niya alam ang meaning. Makikipagdebate ka, di mo alam yung meaning ng tema? Pag sinabi nating unmerited favor, dinagdagan mo ng meritorious works, mawawalan po ng meaning yung unmerited favor kasi may involved na meritorious works. Kaya kanina, hindi ka talaga makakasagot. Checkmate ka na doon. Pasalamat ka, may 10 seconds. No? Balikan natin, wala na. Lugi na siya eh. Sabi ng Episodos 8, tinanong natin siya. Sinagot niya tayo, Episodos 8 daw. Sapagkat sa biyaya, kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ikaw hindi ka paligtas. Past tense na to dito, hoy. Ikaw kailangan mo pang gumawa, kaya hindi to bagay sa'yo. At ito'y hindi sa inyong sarili. Sabi mo, gawa ko. Nagmamapuri. Ang sabi ng Episodos 8, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ikaw, ang sabi mo, gawa ko. Nagmamapuri.
Isinisinsay yung Biblia. Tapos sasabihin, kami yung binabato, kami daw yung nagsisinsay. Ikaw yung nagsisinsay, Brad. No? Magiging kahiya-hiya ka. Simula ngayon, magpalit ka na ng pangalan. Magiging kahiya-hiya ka. Sabi mo, ito yung patunay mo na yung kaligtasan is faith plus work. Tapos ito yung ginamit mong talata. I-unmerited favor nga yung grace eh. Hindi siya pwedeng dagdagan ng meritorious works. Kaya nga, pinahanapan kita kanina ng talata, hanapan mo kahit implied lang, kahit pahapyaw lang, wala ka talagang mahanap dahil wala po talagang ganon. Hindi po tatawaging unmerited favor yung grace kung pwede siyang dagdagan ng meritorious works. Kaya faith lang yung pwedeng magawa ng tao dyan. Faith lang yung kailangan ng tao dyan. No? Ngayon, baka itanong, hindi ka ba naubusan yung mga talata na utos yung pananampalataya? Tinanong natin siya kanina. Yung pananampalatayang nanginginig daw, hindi niya pala alam na yung ginamit doon ay hindi faith sa original language noon. At may distinction po yan. No? Halimbawa po, sa James 2, James 2:19 yung sinabi niya na yung mga demonyo nanginginig, believe po yung ginamit. At yung believe, although sometimes it refers also to faith, but faith and believe has a distinction. Because I can believe that Satan exists, but I don't have faith in him. Diba? Pwede. But I cannot have faith to something I do not believe. Maari siyang magkaroon ng distinction. Yan yung hindi nyo alam. Kaya kita tinatanong maari ko namang sabihin, I believe in Satan, but I don't have faith in him. Believe lang yung ginamit doon, hindi faith. Kaya direktang pagkasabi, bobo yung nagsasabing ganun na pananampalatayang nanginginig pa. Hindi naman faith yung pinag-uusapan doon. No? Hindi mo para alam yung language, kaya hindi mo alam yung ibig sabihin. Bro, wag mo nang sige. yung word na bobo, bro. Proceed, bro. Ay, hindi naman direct sa kanya, bro. Sige lang. Diba? Sige lang. Okay. Kaya nga sinasabihan lang kita. Wala pang mga earning dito, Okay. pero ano lang, yung word lang. Okay. Yung bobo. Okay. Sige. So, balikan natin yung Efeso 2. Okay. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano daw yung pamamaraan para makamit yung biyaya? Pananampalataya. Hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Kung ito'y kaloob, ibig sabihin hindi mo to gawa. Kaloob na nga lang. Sabihin mo pa, gawa ko. Tinatanong na kita. Wala na. Tapos na yung debate, kalagitnaan pa lang. Tapos na. Uulit-ulitin ko to mamaya. No? Kasi nasa rebuttal na tayo eh. Ginamit mo to, sumakay ka. Ito yung foundational teaching namin eh. No? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Uulit-ulitin ko to. Sabi mo, gawa mo to ha. Tingnan natin kung lulusot ka dito. Now, James 2:24. No? Yung faith without works is dead. Gas-gas na po yung linya na yan. Tingnan natin. James 2. No? James 2:24. Tingnan natin. Unang-una, hindi siguro nag-iisip itong si Mario na ang context po ng James is justification before man. Ito po, verse 18 pa lang tayo, sinabi na dyan, yes, a man may say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. Kanino daw ipapakita? Sa kapwa-tao. Kaya po sa kapwa mo tao, yung faith mo kailangan ng works. Pero sa harapan po ng Diyos, in Romans chapter 4, hindi po kailangan dun yung works. Enough na po doon yung faith. Anong sabi dito? What shall we say then that Abraham our father as pertaining to the flesh has found? Verse 2, for if Abraham were justified by works, kung gawa niya yung justification, he has whereof to glory, but not before God. Hindi sa harapan ng Diyos. Pero kanina sa James 2, sa harapan ng tao po yun. Ito sa harapan ng Diyos. Yun, ang sabi dito, for if Abraham were justified by works, he has whereof to glory, but not before God. Yung gawa, pareha pala kayo ni Satanas, Mario, no? Meron kayong pananampalataya, pero hindi pa kayo naligtas. Kasi yung mga demonyo, ganun eh. Sumampalataya naman sila, meron naman silang intellectual acknowledgement na may existence ang Diyos, pero hindi sila ligtas. Katulad mo, yung pananampalataya mo, hindi ka ligtas, no? For if Abraham, verse 3, for what said the scripture? Abraham believed God, and it was counted to him for righteousness. Yung believe mo dito is the same level as faith. No? Ibig sabihin, sumampalataya siya at ibinilang yun bilang kanyang pagkamatuwid. No? Now to him that works is reward not reckoned for grace. Hindi na po grace yun. Yung sinabi ko sa iyo kanina, na bigyan mo ko ng talata na yung unmerited favor, dinagdagan mo ng works, grace pa rin ang tawag. Ito yung verse, oh. Now, ito, kukulayan natin ng yellow. Now to him that works is the reward not reckoned of grace, but of deed. Kita niyo po, hindi na po matatawag na grace yon.
No, kapag dinagdagan mo ng works, ayan na, sampal sa mukha yan. But to him that works not, ito na, walang ginawa ito. But to him that works not, but believes on him that justifies the ungodly, his faith is counted for righteousness. Letra por letra, walang ginawa, sumampalataya at ibinilang yon na kanyang pagiging matuwid. Ngayon, ang sabi mo kanina sa Efeso 2:8, no? Gawa mo daw yun. O ay, ang haba pa. Now to him that works, kasi sabi mo gawa mo, no? Iibahin natin yung kulay, no? Purple naman. Now to him that works is the reward not reckoned of grace but of deed. Kita niyo po 'yon? Hindi po magiging grace, no? In Roma, kaya po kung itutuloy niyo po 'yan sa 11, malinaw po ang sinabi ni Apostle Paul. Tingnan niyo po. Oh, and if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. Tingnan po natin. Ito pa, isang pang version. But if it is by grace, it is no more works. Otherwise, grace is no more grace. Kita niyo po. Basa pa tayo. Isa pa. No? Basa pa tayo ng isa pang translation. Ito. Now, if by grace, then it is not by works. Otherwise, grace ceases to be grace. Titigil siya sa pagiging grace. Kung sasabihin natin na grace, dadagdagan natin ng works. Ito pa, bigyan pa natin ng isa pa. Ito, Romans 11, but if it is by grace or his unmerited favor and graciousness, it is no longer conditions on works or anything, plural yung works or anything men have done. Otherwise, grace would no longer be grace. Kaya ngayon, sampal sa mukha to. Sabi niya, gawa ko. Sabi to, or anything men have done. Hindi daw ito gawa ni numan. No, hindi mo ito anumang gawa na galing sa iyo. Hindi mo matibag-tibag na faith lang talaga yung kailangan para makamtan yung biyayang kaligtasan. Yung James 2 mo, lusaw na, hindi mo pala alam na yung ginamit doon ay believe at hindi naman siya faith talaga. No? Kaya at hindi mo pala alam na justification before men yon at hindi yun yung justification before God. Hindi mo pala alam na yung grace kapag dinagdagan, hindi na siya magiging grace. Yung tema ngayon na mag-negate ka, patutunayan na faith lang yung kailangan para makamtan ang biyayang kaligtasan. Ang problema, gusto mong dagdagan ng works, tatawagin mo pa rin biyayang kaligtasan? Anak ko po. So ito mag-i-enjoy na tayo. It's okay to celebrate early. Alam naman natin, ibabalik ko yung tanong kanina. Ibabalik ko lang yung mga tanong kanina. Wala naman talaga siyang nasagot. No? Kung napapansin nyo, bibigla, magtatalata na lang siya. Ito talaga yung pinaka, dito lang siya na, dito siya talaga bumagsak. Ito na nga, Ephesians 2:8, grace is unmerited favor. Therefore, we cannot add any kind of meritorious works to it. Faith is the only means of receiving grace, great salvation, because we cannot add meritorious works to grace. Faith is already the assurance. Hebrews 11 verse 1. Knockout na? Ano pa bang ilalaban yan? Sige, magtanong ka. Okay na, Bro Rasha? So dyan nagtatapos Yan. mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa ating second cross ng ating negative. Brother Mario ng MCGI. Your time start now, bro. Ito, mag-seatbelt ka ngayon. Ito, tanong ko sa'yo. Sabi ni Santiago, anong papakinabangin mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Tinatanggap mo ba talata na hindi makakapagligtas ang pananampalataya lang, sabi ni Santiago? Tanggap mo ba hindi? Sagot. Tanggap ko ang talata na yan. Okay. Pati yung kasunod niya. Ang sinabi kasi, if a brother or sister without clothes and lack daily food, and one of you says to them, go in peace. Hindi naman pala ito grace salvation, physical salvation eh. Ang example niya, kung walang damit, hindi mo binigyan, ano yan? Grace salvation ba yung tinutukoy dyan? Physical. Next question. Okay. Tanong ko sa'yo. Ganito. Sa lahat-lahat ba ng utos ng Diyos o ni Kristo, kahit isa doon, tanong ko sa'yo, wala na bang kaligtasan doon pagdating sa ating panahon? Sagot. Wala doon ang kaligtasan doon sa mga utos na gagawin mo. Kundi doon sa faith. Kasi ang sinabi kanina, for by grace are you saved through faith. Yung pong word na are you saved, mamaya tatanungin kita dyan. Hindi ko muna sabihin, baka mag-chat GPT ka. Wala doon. Tapos na yung paliwanag. Next question. Okay. Grace nga eh. Eto, huli ka ngayon. Ang pananampalataya ba utos? Sagot.
Yes, pero yung sabi doon, believe. Yun. No? Yan. First John 3:23, believe. Ang tawa, pero yan po ba works? Hindi. Bakit? Yung believe po dyan ay stative verbs at hindi rin po yan faith. Tingnan mo sa English. Believe yan. Next question. Ano, huli ka? sabi mo, walang utos na nakakapagligtas. Sinabi mo yan, narinig ka ng mga tao. Ngayon, tinanong Sige. kita ang pananampalataya, utos, nakakapagligtas ang pananampalataya sa inyo. Ngayon, tanong, anong sa dalawa mong magulong sagot ang iintindihin ng mga tao? Sagot. Objection, Mr. Moderator. Siya yung gumugulo sa sagot. Malinaw, yung sinasabi niya, utos ang Objection, pananampalataya. Moderator. Oh, wait lang. Ay, hindi, nag-object ako. Nag-object pa yung isa. May counter-objection ka, don't worry. Okay. Brother Morts, direct First, to the point. Proceed, bro. yes, siya yung gumugulo. 1 John 3:23 yung i-quote niyan. At pinaliwanag ko na mauna bago pa niya ibala yan, sabog na yan. Okay, Faith, okay. ang pinag-uusapan ko, hindi believe. Pinaliwanag ko na yung distinction ng faith at saka believe. At saka command nga po yan, kaso stative verb po yan. Noun po yung faith. Okay. So, Objection. objection, Counter. nag-ano dito ha, nag-object doon sa premise ng tanong. Brother Mario, proceed, bro. Okay. Objection. Tinanong ko siya kanina. Sabi niya, ang utos di nakakapagligtas. Tapos umamin siya, utos ang pananampalataya, nakakapagligtas pa ba? Kaya tinanong ko siya, ano sa dalawang mali niyang sagot ang dapat intindihin ng mga tao? Okay. Kasi dalawa eh. Hindi, tinanggap niya utos nakakapagligtas, tapos utos hindi nakakapagligtas. Kaya nakakalito. Okay. Kaya Sige. sumagot siya sa tanong. Nasa Okay. topic So yan. ganito. Hahatol mo na ako mga kapatid ha. Sa ganitong tanong ni Brother Mario, any observation ni Mario, hindi ko talaga pinapakialaman yan kahit nagsisinungaling si Mario dito or nagsasabi ng totoo. Ngayon, Brother Morge, kung merong something doon sa tanong niya dahil hindi ka sang-ayon doon. So, Rasha, let's pwede go. mo 10 Sasagutin seconds, natin. bro. Okay. No, I will never use 10 seconds. Proceed. Okay, yung 10 sagot seconds. niya is a fallacious and strawman fallacy, no? Hindi ko sinabi porkit utos ang pananampalataya, yung John 3 1 John 3:23 kasi yan eh. Alam kong believe yan. Hindi ko sinabi na yung pananampalatayang nasusulat diyan, yun yung makakapagligtas kasi nga believe yan. Verb yan, stative verb, hindi yan yung faith na noun. Ano ka ba? Okay. Ano ba talaga sa Okay. verb? Okay, sige. Papakawalan kita dyan para makita lang ng mga tao kamalian mo. Sige, hindi mo tinatanggap na ang utos nakakapagligtas. Sagot. Ang utos di nakakapagligtas. Sagot. Yes, Categorical, hindi siya nakakapagligtas kung ito yung ginagawa ng tao, works na utos, hindi siya nakakapagligtas. However, yung pong pananampalataya, this is my command that you believe, hindi po sinasabi doon faith yon. Yung sinabi doon, I believe, stative verb, no? Hindi po faith. Ibig sabihin, out of topic ka. Next question. Okay. Sagot mo, hindi nakakapagligtas ang utos. Ngayon, kontra ka sa sinabi ni Jan. Babasa ko. Ito sabi niya, at nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. At ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, gayong ko sinasalita. Sabi diyan, nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Tinatanggap mo ba sinabi ni Jan na ang utos ay buhay na walang hanggan? Sagot, hindi. Yes, utos niya sa Yes. Panginoong Hesukristo yan. Utos, Yes yan, sa utos kasi niya sa Panginoong Hesukristo yan. Yung utos ng Panginoon, para yan sa buhay ng walang hanggan. Utos ng Ama sa Panginoong Hesukristo. Pero para matanggap mo ang buhay na walang hanggan, John chapter 5, verse 24, sumampalataya ka at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, hindi ka mapapasok sa paghatol, na ilipat ka na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Next question. Ang galing Ngayon, ng nag-yes tanong ka, mo. sabi mo. Ngayon, nag-yes ka, sabi mo. Utos yan ni Kristo, tinatanggap mo na nakakapagligtas ang utos. Pero sabi mo kanina, hindi nakakapagligtas ang utos. Alin sa mali mong dalawa na nakakalito ang dapat intindihin ng tao? Kasi nakakalito ka. Sagot. Strawman fallacy na naman. Mr. Moderator, ang sagot ko, utos ng Diyos yon kay Objection, Kristo. Yung Moderator. Wait lang. Si Morge muna. Huli yan, huli ang bibig niyan. Okay. Objection, nahuli na sa bibig. Wait lang. Sandali. Unahin ko muna, Moderator. bro Mario, wait lang bro ha. May pagkakataon ka dito. Si Brother Huli Morge, ka ngayon. ang naintindihan ko bro, strawman fallacy daw yon. Tapos? Okay, Bro Rasha, ito yon. Counter objection ako, counter Yes objection bro, ako. meron bro. Mario, wait lang bro ha. Oh. Ang sagot ko, utos ng Diyos yon sa ating Panginoong Hesukristo at yung utos na talaga na yon ay buhay na walang hanggan. Pero kung ang pag-uusapan ay biyayang kaligtasan para makamit yung buhay na walang hanggan,
faith lang yung kailangan Okay, okay. natin doon. No? Wala, out of context yung talata Okay, okay. niya eh. Brother Mario, counter objection doon sa Okay. Tinanong ko siya kanina, malinaw yan, naririnig ng mga tao. Sabi niya, ang utos daw di nakakapagligtas. Nung bumasa ako na may utos palang nakakapagligtas, nag-yes na siya, oo daw. Ngayon, tinanong ko siya, alin ba talaga ang tamang sagot? Kasi nakakalito siya, kapatid. Okay, okay. Nakakalito talaga, huli na eh. Okay, Tingnan so, mo, ipit na yan. okay, so ganito. Malalaman mag- kasi sinungalingan mo okay, ngayon. ganito. Sagutin natin para umusad. Oo, mag-ano na ako, mag-decide na Huli ako. ka ha? ngayon. Ano? Wait lang, Brother Mario. Wala, Tuloy-tuloy tayo. Proceed to sa question. Tinatanggap ko yun, bro. Mario, na valid naman yung question mo. Tapos si Sasagutin Brother natin. Mord, Ano sa dalawa? sasagot naman daw siya. So proceed ka, Brother Mord, sasagot ko. Sagutin natin. Wala doon sa dalawa. Kasi yung nagparasipol sa something ka, ang sabi ng talata, ang utos ay buhay na walang hanggan. Hindi sinabi ang utos ay makakapagligtas. Out of context, ganyan ka ba mag-interpret ng talata? Okay. Ang utos, Okay, tanong ko na yan. Wait lang, Brother Mario. Wait lang. Hindi, tuloy. Oy, sasagot na ako ha. Tapos na yung objection dito, mabubutata ka ngayon. Tuloy Sige. ka lang, Brother Mord. Tuloy, oh. Ang utos ng Ama sa Panginoong Hesuscristo, yung sinasabi, buhay na walang hanggan. Next Hindi question. sinabi doon, ang utos ay makakapagligtas. Next question. Out of Okay, ganito. context. Last 1 Ganito, minute. tanong ko sa'yo. Sabi mo kanina, hindi nakakapagligtas ang utos. Bumasa ako, sa John 12 ng 50, utos yun ni Kristo, nakakapagligtas. Sabi mo, ngayon, sumasagot ka ngayon, sabi mo, wala sa dalawa. Ano sa tatlo mong sagot ang totoo? Sabi mo kanina, Totoo hindi lahat nakakapagligtas yung ang sagot utos. ko. Ngayon, nagtatanong pa ako. Sabi mo kanina, hindi nakakapagligtas ang utos. Sabi mo kanina, hindi nakakapagligtas ang utos. Tapos biglang sabi mo, nakakapagligtas na utos. Ngayon, biglang sabi mo, wala sa dalawa. Ano sa magugulo mong sagot ang dapat paniwalaan ng tao Again, dahil ang gulo? Kasi naman, sagot, naglalagay siya ng salita sa bibig ko na di ko sinabi, bro Rasha. Yan ay taktika ni Counter Satanas. objection, bro Rasa. Hindi. Baka mo nakarinig Wait lang, yan. wait lang, Wala wait lang, raw sa wait lang, dalawa, wait lang. sabi niya. Wait lang mga bro, wait lang bro. Ang taktika ng strawman para Uli Wait ka lang ngayon, mga bro, wait lang mga sinungalingan bro. Teka, mute ko muna kayo sa live ha, ganito. Wait lang mga bro. Wait lang mga bro Mario. Bro Mario. Wait lang bro. Bro Mario, ganito. Bro Mords, ganito bro. So, sasagot naman si Brother Mords dito, Brother Mario ha. So, bibigyan ko siya ng 20 seconds para ma-clear lang yung sagot niya. So, proceed ka, Brother Mords. Okay, sabi ko, wala talagang utos na yung utos na works yung makakapagligtas. Ang sabi ng 12:15 ng John, I know that His command is eternal. Yung utos ng Diyos sa ating Panginoon ay eternal life yon. Pero sa atin, wala pong utos na gumawa ka ng ganito, add mo dito sa grace para magkamit yung eternal. Walang ganon. Next question. Unawain mo yung binabasa mo, hindi ka Okay. nakakaintindi, sinisinta. Ngayon, next question. Sa John 12 ng 50, sabi mo, kakasabi mo lang ngayon, ang utos ng Panginoon nakakapagligtas yun, lumabas sa bibig mo. 7 minutes time. Okay, so dyan Huli ka nagtatapos ngayon. mga kapatid ang ating wait lang mga kapatid. So dyan nagtatapos ang ating second cross at dako tayo sa ating rebuttal ng negative. Pero shoutout muna sa ating nasa live kay Arnold Ampiag, high blood na si Mario, the bread of our soul, butata na ang iglesia ng tamad, utos nakakapagligtas. Shoutout din kay Ricky Sumili, hahaha bro Mario, ikaw ang magulo. Shoutout din kay Pauline Espinosa, Super Mario, gilamok na ka, undang na diha kay wala na yung nakasabot sa imuha. Shoutout din mga kapatid dito kay Pastor Dino Diaz, mukhang kailangan ni Mario magpaturo sa akin Shoutout din mga kapatid dito kay Pastor Iggy Boy, balik ka muna grade 1. At dito kay Mark Haped, Mario, maraming lamok dyan, magmuskitiro ka na po. Ito din kay Romeo Berosil Jr., true brother, Pauline. Sabi ni the bread of our soul, yan ang mga nagmamarunong puro ligtas sa grace, pero hindi kilala kung sino ang grace. So mga kapatid, dako tayo sa rebuttal, Brother Mario ng MCGI. Your time start now. Okay, yan ang sabi ko sa'yo, mag-seatbelt ka. Ngayon, huli na bunganga mo sa kasinungalingan mo. Ngayon, mga kapatid, no? Kitang-kita na si Mords, yung mga kasinungalingan niya, huling-huli. Narinig niyo, mga kapatid? Tinanong ko siya, sabi ko, ang utos ba nakakapagligtas? Sabi niya, hindi. Ngayon, tumanong ako ng pangalawa. May binasa ako, ang pananampalataya ba utos? Sabi niya, oo. Tinanong ko siya, ang pananampalataya ba nakakapagligtas? Oo. Ngayon, ano sa dalawa niyang sagot ang dapat sundin ng tao? Sabi niya, hindi nakakapagligtas ang utos. Pero ang utos pala, pangalawa niyang sagot, nakakapagligtas.
Ngayon mga kapatid, ang gulo ni Mords. Maguguluhan ka sa pag-aaral nito mga kapatid. Sandali lang muna, Mr. Oy, Moderator. oy, objection! Tinamaan, nasaktan! Wait Huli lang, ka Brother ngayon Mario. sa kasinungalingan Wait mo. lang, Brother Mario. May counter objection ka dito. Brother Morge, gusto ko lang again bro, magtawag ka ng moderator pa. Hindi ko iniisip na nagbabat-in ka kay Mario ha. Yes, So, yes, wala. Hindi ako nag-butt-in. Okay. Tinawag kita, bro. Okay, so proceed ka lang, Okay. Brother Morge. Gusto ko lang i-clear sa audience na strawman pala siyang sinasabi niya, ha? Ay, Pwede niyo i-replay objection, lang. moderator, objection! Okay, May counter oras yan objection. para sa kanya. Oh, counter Bawal objection. yan, may oras ka para sa'yo. Tumayo ka sa Pwede- sayo. pwede Tinamaan niyo ka, no? i-replay Nasaktan lang ka, no? natin. Okay, okay. Wait lang, Para- ganito. Nasaktan ka, no? Dahil Oh, tinamaan ka, no? Oh, ganito. Ano? So, Nasaktan ganito, ka? Brother Morge. Bukas tahimikin mo Huli muna. ka May- ngayon sa Wait kasinungalingan lang, mo. Brother Morge. Okay na yan, bro. So, ganito. Brother Mario, nakita ko din yung counter objection mo. At proceed lang dito Oo, kasi sa... oras ko to eh, moderator eh. Bawal so- sa tumayo niya. Natatamaan ka, nasasaktan, no? Okay. Habang Nagtatanggol nagsasalita. sarili, oh, tinamaan, no? Okay, ganito bro. Ano yan? Ganito bro, hindi ko kasi papayagan yan bro. Kasi kung parang ire-rebat mo si Brother Mario dito ba. So ganito Hindi, bro. hindi bro, ganito. Ganito kahit yung kasi, bro. nililinaw natin dito kasi may Hindi. counter naman siya, di ba? Tinamaan. Yes bro, Sabi ko lang yes dito, bro. Oh, na strawman fallacy yun. Huli sa Para hindi niya kasinungalingan, ma-mislead yung natamaan. stand ko. Sige, Okay. ituloy na natin yung stand niya. Iko-cross-examine Okay, ko rin so naman yan. ganito. Yan dapat. Huwag kang masaktan. Ganito. Ano nasaktan? Wag mute ka na Brother Morse, okay na yan bro. Kasi napuputol yung presentation ni Brother Mario. Huli ka Tapos, ngayon, no? magko-comment ka doon na strawman daw yun ba. However, sa moderator again, kahit nagsisinungaling si Brother Mario dito or nagsasabi ng totoo, tuloy-tuloy pa din to. Brother Mario, proceed bro. Okay, mga kapatid, kitang-kita nyo, no? Kahit oras ko na, gusto niya pa rin ipagtanggol yung sarili niya. Kasi nakita niya yung kasinungalingan, nakita ng mga tao, huling-huli siya. Alam niyo mga kapatid, no? Tinanong ko siya, ang utos daw di nakakapagligtas. Tapos biglang sabi niya, nakakapagligtas daw ang utos. Tapos nung tinanong ko siya ng pangatlo, sabi niya, wala raw sa dalawa. Kaya tinanong ko siya, alin sa tatlo mong sagot ang dapat paniwalaan ng tao? Yan kapatid, yan. Kaya sabi ko sa kanya, bago ako magtanong, mag-seatbelt ka. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ibahin mo ako sa mga nakakalaban mo. Ngayon, sabi mo kanina, no? Doon daw sa gawa na sinasabi ko, gawa ko raw yun yung nasa Epeso. Biruin mo, nilalagyan niya ng kasamaan yung bibig ko. Sinabi ko raw, gawa ko raw yung nasa Epeso. Wala nga akong sinabing ganun eh. Ang sinagot ko sa'yo, Hebreo 9:14. Ang sabi diyan, merong gawang patay, nung tawagin ng Diyos ang mga mananampalataya, gawang patay yon sa kautusan ni Moises. Pero nung tawagin na, meron ng gawang paglilingkod sa Diyos. Hindi na gawang patay yon, gawa na ayon sa kalooban ng Diyos yon, kaya mali ka dyan. Nakasulat din yan sa Hebreo 13:21. Kaya sabi diyan sa Hebreo 13:21, ganito ang sabi. Ay pakasakdalinawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban. Yan kapatid, no? Merong gawa na ayon sa kalooban ng Diyos at merong gawang ayon sa sarili at merong gawang ayon sa kautusan ni Moises. Kaya ikaw pala pag nakabasa ka ng gawa, lahat ng gawa pare-parehas sa'yo. Maraming gawa sa Biblia kapatid. May gawang ayon sa sarili. Titus 3:5 sabi diyan na hindi gawa na katwiran sa inyong sarili. Yan. Yan, Roma 10:3. Sa hindi nila pagpapasakop sa katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, sila ay hindi nagpasakop sa katwiran ng Diyos. Yan. Merong gawa na yung tao tinatayo yung sariling kanya. Yan nga yung gawang ayon sa sarili na nasa Epeso ng 2:8-9. Gawang ayon sa sarili yan, kapatid. Merong gawa naman na ayon sa kautusan ni Moises. Yung gawang ayon sa kautusan ni Moises, hindi ka naaariing ganap doon. Acts 13:39. At sa pamamagitan niya, ang bawat sumasampalataya sa kanyang pangalan ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. May tatlong gawa sa Biblia, mga kababayan, mga kapatid. Gawang ayon sa sarili, Epeso 2:8-9, at gawa sa ilalim ng kautusan ni Moises, at gawa ayon sa kalooban ng Diyos, Hebreo 13:21. Yang sinasabi mo sa Epeso 2:8-9 na gawa, mali ka dyan, dyan kayo naligaw, kayong mga born again. Ang tinutukoy dyan, gawa ayon sa sarili. Ang katunayan, Epeso 3:9, ito sabi ni Apostol Pablo, ako'y wag masumpungan sa kanya ng katwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan. Yan kapatid, no? Kundi ng katwiran sa pananampalataya kay Kristo Jesus
ang katwiran ngang buwat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan, merong katwirang sarili, gawang ayon sa sarili. Yan yung pilit mong nilalaban. Ikaw pala, pag nakabasa ka ng gawa, lahat pare-parehas eh. Kaya pala ligaw na ligaw ka eh. Kaya kanina nung tinatanong kita, ano iba? Yung utos ba nakakapagligtas? Sabi mo, hindi. Tinanong kita ng pangalawa, ang utos ba nakakapagligtas? Sabi mo, oo. Tapos tinanong kita ng pangatlo, alin ba talaga sa dalawa? Sabi mo, wala sa dalawa. Kaya ako, nagtataka ako sa iyo eh. Hello, nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Naglo-loading eh. Naririnig niyo ako? Naririnig ako? O yan. Muna, bro. Oh, wait lang, stop time. Time stop muna kasi nawala si Brother Mords. So, mga kapatid, ayan. Stop time muna. Okay, nakabalik na, bro. Brother Mario, tuloy ka lang, bro. Proceed, bro. Ang time mo, bro, Okay, yan. 5 minutes and 20 seconds. Okay, sige. Yan pala si Mords, pag nakabasa ng gawa, lahat na ng gawa pare-parehas. Yan. Diyan yung makikita ang mga ngaral na ligaw. Ililigaw kayo niya, mga kapatid. Sa Biblia, napakaraming gawa. Yan, kapatid, para maintindihan mo. Ang nagpapatotoo sa pananampalataya, para malaman ng pananampalataya ay totoo, ay ang gawa. Ganito ang ating mababasa sa unang Juan ng 3 ng 18 hanggang 19. Ganito ang sabi, mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni nandilaman, kundi ng gawa at katotohanan. At dahil dito ngay nalalaman natin na tayo'y nasa katotohanan. Yan, kapatid, no? Ang gawa ang magpapatotoo sa pananampalataya. Eh kung faith lang walang gawa, paano ka malalaman na nasa katotohanan? Sabi ni Apostol Juan, sino ba dapat paniwalaan? Si Apostol Juan o ikaw? Si Apostol Juan. Kasi nga kanina, tinanong kita eh, utos ba nakakapagligtas? Sabi niya, oo. Ang pangalawa, yung utos ba hindi nakakapagligtas? Hindi. Tinanong ko, ano ba talaga sa dalawa? Sumagot siya, wala sa dalawa. Grabe utak ni Mords, mga kapatid. Huling-huli, kaya nung tumayo na ako sa stand ko, gustong bumawi eh. Kahit yung tindig ko, aawatin ni Mords. Nag-objection kay Rasa. Bakit? Huling-huli ka ngayon, pahiya ka ngayon, no? Kaya sabi ko sa'yo, bago mo ako kalabanin, mag-seatbelt ka muna. Kaya ngayon, hindi mo matanggap. Dun sa mga tanong, huling-huli ka. Palasi. Eh, para ka pa lang yung kalaban ni Jaworski eh. Puro palasi eh. Alam mo kapatid, no? Huling-huli na, pahiya mo ngayon. Sikat na sikat ka ngayon. Ang lakas ng loob mong hamunin ako. Namimilit ka pa. Sabi ko nga, 6:00 eh. Gusto mo 5:00. Pero ngayon, nakita na yung kahihiyan mo. Ngayon, kapatid, sino ngayon ang sinasabi ni Apostol Pedro na isinisinsay ang katotohanan sa hindi pagkakaalam? Kung ang sagot mo, utos nakakapagligtas, utos hindi nakakapagligtas, tapos wala sa dalawa, kapatid, mananalo ka pa kaya sa laban? Patutunayan mo, faith lang nakakapagligtas eh. Inamin mo kanina, yung utos nakakapagligtas. Yung pananampalataya pala, utos. Ngayon, kapatid, paano mo titindigan yan? Sabi mo, faith lang ang kaligtasan. Naku, malaking kasinungalingang ginagawa mo, Mords. Nakakaiya ka ngayon. Ang dami makakapanood ng video na to. Makikita yung kamalian mo, yung kasinungalingan mo. Marami kang dadalhin sa impyerno, kapatid. Nakakaawa mga membro mo. Padalawa-dalawa ka ng isip eh. Sabi ng laban natin ngayon, 5:00. Tapos ginawa mong 6:00. Sabi ko kay Rasa, bro Rasa, padalawa-dalawa isip ni Mord. Kaya pala nung tanungin kita, dalawa-dalawa ka rin. Alam mo kapatid, dalawa pala katangian mo. Kaya tama si Santiago. Pag humarap ka sa salamin, nakikita mo ang iyong sarili. Yung iyong kasamaan. Kaya pala dalawa utak mo. Sabi ng Biblia, pag sumagat ka, oo. Wag hindi. Kung oo. Eh ikaw pala, oo at saka hindi eh. Labag ka sa Biblia. Kapatid, alam mo kapatid, kung ako membro mo, iiwan kita. Sasabihan pa kita, Mords, magtrabaho ka na lang. Kung ako membro mo, sasabihin ko sa'yo, Brother Mords, magtrabaho ka na lang. Baka iligaw mo pa kaluluwa ko. Alam mo, nakakaiya ka ngayon sa mga membro mo. Tingnan mo yung mga tanong sa'yo. Nililigaw mo tao, kaya tinanong kita eh. Ano ba sa dalawa paniniwalaan? Alam mo kapatid, no? Pinipilit niya yung Epeso ng 2 ng 8-9. Hindi mo matatanggap ang biyaya kung wala kang pananampalataya. Yan ang itatak mo sa utak mo. At yung pananampalatayang tinutukoy dyan, may nakapaloob yan na gawa. At yung gawa, hindi gawang ayon sa sarili. Gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Ang katunayan nga, binanggit yan ni Santiago sa Santiago 2 ng 8. Sabi diyan, merong kautusan ang hari, yung pag-ibig.
Pag ginagawa mo yung pag-ibig, gumagawa ka ng mabuti. Ang sabi ngayon sa Roma 2:7, ang gumagawa ng mabuti ay may buhay na walang hanggan. Yan kapatid, no? Linawan mo utak mo. Faith lang, ligtas na. Eh kung wala kang pagsisisi, may faith ka, ligtas ka nun? Kasama ang pagsisisi napakahalaga niyan Yung pananatili kay Kristo. May faith ka nga, hindi ka naman nananatili kay Kristo, puro kasama ang ginagawa mo. Ligtas ka pa rin. Grabe ituturo nyo sa mga tao, mga demonyo kayo. Kayo mga pastor ng demonyo sa lupa Ang dami nyong inalis sa Biblia. Biruin mo, faith lang, ligtas na, wala nang pagsisisi. Kasi faith lang Wala na rin pananatili. Ang dami nyong inalis. Grabe kayo, Mords. Malaking kasama ang gagawin nyo sa mundo. Kaya akala nyo naglilingkod kayo kay Kristo Pero ang totoo, kasamaan ang ginagawa nyo. Kaya sabi na 2 Korinto 13:5, siyasatin nga ninyo ang inyong sarili. Subukin nga ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganin nyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Yesu Kristo'y nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y mga itinakwil na. Mga tinakwil kayo Ang dami nyong inalis sa Biblia. Sabi ng Biblia ng Deuteronomio 12:32, Ecclesiastes 3:14, wag dadagdagan, wag babawasan. Ang ginawa nyo, pait lang, ligtas na Kasama ang ginagawa nyo. Malaking kasama niya. Kung ako membro mo, iiwan kita. Sabihin ko sa'yo, Pastor Mords, magtrabaho ka na lang. Piruin mo yung ikapo, mabuting gawa. Time. Pero kinokontra mo. Time. My turn. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Mords, your time start now. Okay. Nung tinanong mo ako na yung pananampalataya ba utos, yung paliwanag ko ba doon sa pananampalataya, faith o believe? Yung pananampalataya, faith tsaka believe. Kasi magkasama yan Objection, Mr. Moderator. Yan Yung ang sagot ko sa'yo. paliwanag ko ba sa tanong niya sa word na pananampalataya, doon sa paliwanag ko, yung paliwanag ko ba doon, faith o believe, yung pananampalataya? Okay, counter objection meron ba or hahatol na ako? Counter objection. Proceed, bro. Sumasagot ako. Sabi ko, faith and believe yan. Okay, Roma tinatanggap ko yan, bro. 10:17. Tinatanggap Yan ko ang yan sagot as ko. a Wag mo sagot, Brother Mario. Wag mo Tuloy akong ka lang. turuan sumagot. Sagot ko to. Okay, tuloy ka lang sa 20 Okay. segundo. Wait lang, bro. Dahil Bro Mords. sigurado ako, Wait lang, bro Mords. I know. May paliwanag Okay. kasi siya doon sa 20 seconds. Brother Mario, proceed Sige. ka. Oo nga, ayaw niya ako palisalitain Proceed, bro. Oo. Yan. Yung pananampalataya at saka believe, halos magkaparehas lang yan. Kaya ka nga nananampalataya dahil naniniwala ka. At yung pananampalataya, may nakapaloob dyan na gawa. Hindi pag nakabasa ka, faith lang, ligtas na. Mali ka dyan. Kaya marami kang ililigaw ng mga tao. Okay. Yan ang sagot ko. So, dahil sigurado ako na yung paliwanag ko doon, hindi yun faith, kundi believe. Tapos ngayong tinanong kita kung believe ba o faith, sabi mo, pareho, aaminin mo ba ngayon sa debating ito na sinungaling ka dahil sa pagsasinungaling mo na yun? Yes or no? Sagot ako. 10 seconds. Yan, sa paniniwala mo lang yon. Pero sa mga nakarinig, huling-huli na bibig mo tsaka mga kasinungalingan mo. Pero sa sarili mo Okay. lang yan. Sige, pagtanggol mo sarili mo, karapatan mo yan. Okay. Next question. Dahil sigurado nga ako na yung paliwanag doon is believe at hindi talaga faith. Hindi naman siya topic natin yung believe. Yung faith yung topic natin. Sigurado ko yun yung paliwanag ko Ako nagpaliwanag Aaminin mo ba sa debating ito na strawman fallacy at sinungaling ka sa pagtatanong mo na yon? Yes or no? 10 seconds. Ito, sagot ko Ayun. sa'yo, sigurado ka. Sigurado ka sa sarili mo, pero yung mga nakapanood, hindi sigurado sa'yo kasi ang mga sagot mo, paiba-iba. Ligtas na, tapos hindi Okay. ligtas. Wait lang. Next question. Okay. Nakakapagligtas So, ka at hindi ibig nakakapagligtas. sabihin, dalawang Kaya kalokohan ka. 10 seconds lang. Okay. Ibig sabihin, 10 seconds ka na, ibig sabihin, inaamin mo sa debating ito na hindi mo kayang sagutin ng diretsa na yes or no na yun yung paliwanag ko dahil nagsisinungaling ka dahil strawman fallacy yun. Yes or no? 10 10 seconds ulit. Sige, sasagot ako. Ang tanong mo kasi pang mangmang, pang sarili mong kabutihan. Sa mga nanonood, katangahan ka, kaya nakita kasi nungalingan mo. Kaya ikaw naman, sa tanong mo, pinagtatanggol mo sarili mo. Kaya ngayon, huling-huli ka na ngayon. Time stop muna. Ganito. So, okay. Yeah, okay. Wait lang. Brother Mario, first warning sa yung word na yung sa tanga, bro, ha? Proceed, bro. Okay, sige. Ano? Proceed, brother. Pwede na? Mords.
Oh, sabi mo kanina, nahuli mo ako, no? Doon sa tanong mo. Ngayon, tinatanong kita, binabalik ko na sa iyo yung pagkakataon. Yung paliwanag ko doon ay believe at saka faith. Aaminin mo ba sa debating ito na sinungaling ka kanina dahil hindi mo makasagot ngayon ng yes or no yung tanong ko? Yes or no? Oh, 10 seconds. Moderator. Sige. Yan. Sige, tumawa ka. Ecclesiastes ng 2:2. Aking sinabi tungkol sa tawa, ito'y ulul. Yan, kapatid. Sa paniniwala mo, tama ka, pero sa nakarinig, mangmang ka. Yan ang Next sagot ko question. sa'yo. Next question. Okay, next question. Sabi mo kanina, yung tinanong kita, no, na maari bang dagdagan ang unmerited favor ng meritorious works at ang tawag mo pa rin ay unmerited favor, ang sagot mo, Ephesians 2:8-9. Aaminin mo ba sa debating ito na yun pa rin yung sagot mo? Yes or no? Okay, 10 seconds. Sagot ko, yes. Sige, yes, para 20 seconds, mahaba. Yan, tama yan. Efeso 2:8-9, hindi ko yan babaguhin. Hindi kagaya mo, puro pabago-bago ng sagot. Hindi mo matatanggap ang biyaya kung walang pananampalataya. At ang pananampalatayang tinutukoy dyan, pananampalatayang may gawa. At yung gawa na tinutukoy dyan, gawang ayon sa sarili, hindi gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mali ka dyan, marami kang ililigaw na tao. Yan ang sagot ko sa'yo. Ni-review ko dito yung sagot mo kanina sa tanong ko. Sa Efeso 2:8, kaninong gawa yung gawa doon? No? Kasi sabi mo may gagawa eh. Sa Efeso 2:8, kaninong gawa? Ang sagot mo, gawa ko. Ang tanong, tinitindigan mo pa rin ba yung sagot mo? Yes or no? Okay, yes. Gawang ayon sa sarili yon. Hindi ako maliligtas doon, pero may gawa na ayon sa kalooban ng Diyos. Hebreo 9 ng 14, Hebreo 13 ng 21, basahin mo. Marami ka ililigaw. Okay. Objection, Brother Morge. Proceed, bro. Malinaw yung tanong ko. Sa Efeso 2:8-9 kanina, sabi niya kasi, yung faith, hindi lang faith yon, may gagawin ka. Tanong ko, kaninong gawa yon? Ang sagot niya, gawa ko. No, gawa ko. Kaya yun yung, tinatanong ko siya ngayon, kung tinitindigan niya pa rin ba na yung idadagdag niya sa faith ay gawa niya. Yun yung sagot niya kanina eh. Tinitindigan pa din ba daw niya? Brother Mario, may counter objection ka doon or hahatol na ako? Sasagot ako ng 10 seconds. Okay, proceed. 10 Yan. seconds to. Okay, sige. Yung tinutukoy sa Efeso ng 2:8-9, gawang ayon sa sarili yun, di ka talaga maliligtas doon. Yung gawa ko na tinutukoy ko na nakakapagligtas, yun yung kalakip Next ng gawa question, na pananampalataya, yung pag-ibig, Okay, unang question, 1 question. Alin ngayon sa dalawang maling sagot mo? Yung sabi mo kaninang gawa mo ang itadagdag mo sa faith o yung ngayong hindi mo na naman gawa? Ano yan? Tama ako o mali ka? 10 Categorical. seconds, 10 moderator. seconds, proceed. Maraming gawa sa 10 seconds. Maraming gawa sa Biblia. Pinaliwanag ko na yan kanina. Yung sa Efeso 2:8-9, gawang ayon sa sarili. Yung gawa ko na nakakapagligtas, gawa ayon sa kalooban ng Next Diyos yun, question. hindi katwirang galing sa sarili. Next Katwirang question. galing sa Next Diyos, question. kaya mali ka dyan. Last 1 minute. Kakabanggit mo pa lang, gawa ko na nakakapagligtas. Aaminin mo ba sa debate ito na mali ka at tama ako? Yes or no? Sagot ko, yes, gawa ko talaga, nakakapagligtas. Kalakip yan ng pananampalataya. Unang 1:3 ng 23, pag-ibig. At kung wala ka niyan, wala kang kabuluhan. Unang Korinto ng 13 ng 2. At yung gawa na yan, tinuro yan ni Santiago 2 ng 8. Nakakapagligtas talaga yan, sabi ng Biblia. Gusto mo, babasa ko eh. Pag nabasa ko, aaminin mo? Sinungaling ka? Okay. Sabi mo kanina, hindi mo gawa. Ngayon, inaamin mo na naman, gawa mo. Inaamin mo ba dito sa debating ito na nagkontrahan na yung sagot mo? Tama ba ako o mali ka? Sagot. 10 seconds, 10 seconds. Sabi ko nga sa'yo, maraming gawa sa Biblia. Linawan mo utak mo, hindi lang isa. Kaya sagot ko sa'yo, merong gawang ayon sa kalooban ng Diyos at merong gawang ayon sa sarili. At tinutukoy dyan sa 7 Efeso. minutes time. Okay, 7 minutes. So, dyan nagtatapos Hindi ka mga kapatid. makakapunto. Okay na. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage. Dako tayo sa 5-minute na final conclusion. Mauna dito si Brother Mario. Bilang negatibo mga kapatid, na ang faith lang ang kailangan para makamtan ang biyayang kaligtasan. Brother Mario ng MCGI, bilang negatibo, Yan. your time start now. 5 minutes. Yan kapatid, no, pinipilit niya makapuntos. Sabi ko nga sa kanya, maraming gawa sa Biblia. Merong gawang ayon sa sarili. Yan, yung Efeso 2:8-9, sabi diyan, ako'y wag masumpungan sa aking sarili, sa aking mga gawa. Nakasulat yan Efeso 2:8-9, gawang ayon sa sarili. Ang tinutukoy ko na gawa nga, merong gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Hebreo 13 ng 21, pasasakdalin ka sa gawa.
nagawang ayon sa kalooban ng Diyos na sinasabi ni Pablo sa Filipos ng 3 ng 9 na katuwirang hindi sa sarili, sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi katuwiran sa pananampalataya, ang katuwiran ng buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito pa lang si Mords, pinipilit. Lahat ng gawa talaga iisa sa kanya. Makikita nyo mga kapatid, no? Pag ito pala nakabasa ng gawa, lahat na ng gawa pare-parehas. Alam niyo mga kapatid, tinatanong niya ako, pinipilit niya ako. Ano raw bang gawa yon? Sabi ko nga, gawa nga ayon sa kalooban ng Diyos ang nakakapagligtas, hindi gawang ayon sa sarili. Pinipilit niya lahat ng gawa. Alam mo kapatid, marami kang ililigaw sa Biblia. Alam niyo mga kapatid, no, hindi na ako nagtataka. Kasi nga, sabi ni Kristo, para ikaw pala makaalam ng mga hiwaga at ng mga kaalaman sa Biblia, kailangan sundin mo utos. Si Mords kasi hindi sumusunod sa utos, kaya pala walang alam sa Biblia. Ganito ang ating mababasa sa Juan ng 14 ng 21. Sabi ni Jesus, ang tumutupad ng kanyang ang mayroon ng aking mga salita, ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin, ay iibigin ng aking ama, at siya iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kanya. Sabi ni Jesus, yung mayroon daw ng kanyang mga salita ay umiibig sa kanya. Iibigin din ng ama, at siya iibigin ni Jesus, at si Jesus magpapakahayag sa kanya. Si Mords, walang utos. Faith lang, ligtas na. Kaya pala walang alam to sa Biblia Kasi sabi ni Jesus, pag tinutupad mo utos, minamahal mo si Jesus. At sabi ni Jesus, mamahalin ka rin ng ama. At sabi niya, magpapakahayag sa'yo si Jesus. Ipapakilala niya yung kanyang sarili sa'yo. Pag tinutupad mo utos. Si Mords, kaya pala walang alam sa Biblia, mga sagot niya paiba-iba. Kasi hindi napahayagan ni Kristo. Kasi kaya tinatanong ko siya kinokontra niya Kahit tindig ko, inaawat na Nag-o-objection na kay Rasa Kasi nakita ng buong mundo yung kahihiyan niya. Pinipilit bumawi. Ano, Mords? Nakakahiya ka ngayon. Hindi ka uubra, kapatid. Alam mo, kapatid, no? Sa Biblia, no? Sabi ni Santiago, sa Santiago ng 2 ng 14, sabi diyan, anong papakinabangin, mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Yan kapatid, no? Sabi ni Santiago, maililigtas ka ba ng pananampalatayang iyan? Kasi nga, sinasabi ni Santiago, patay ang pananampalatayang walang gawa. Aba, si Mords, pinipilit, faith lang, ligtas na. Alam mo kapatid, no, malaking kasama ang ginagawa nito. Ang dami niyong inalis sa Biblia. Alam niyo mga kapatid, ako naniniwala, hindi naman galing kay Mords yung katuruan na yan Si Mords, biktima lang. Galing yan sa pastor niya, na naturuan ng pastor niya, na naturuan ng lolo niya, hanggang nanggaling sa lelang niya. Yang aral na yan, hindi naman galing sa inyo yan Tinatayuan nyo, hindi naman kayo nakapag-aral niyan Kaya kayo, sumusunod lang kayo sa hulihan ni Satanas. Tama yung unang Timoteo ng 5 ng 15. Sapagkat ang mga ibang ay nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Yan kapatid, yung doktrina nyo na galing sa pinakaninuno na mga lelang-lelang ng lolo nyo, sinusunod mo. Kaya hanggang ngayon, naligaw ka na rin. Isa ka sa bumaling sa hulihan ni Satanas. Sa sinasabi ng unang Timoteo ng 5 ng 15. Alam mo, nakakahiya ka Ngayon, ano pa ipagmamalaki mo? Paiyang-paiya ka na. Sumagot siya. Ang utos daw nakakapagligtas. Tapos ang utos daw hindi nakakapagligtas. Tapos sumagot siya ng pangatlo. Wala raw sa dalawa. Grabe ka, Mords. Litong-lito sa'yo tao. Ngayon, kapatid, no? Kung ganyan lang magiging pastor nyo, iwan nyo na yan, mga kapatid. Ganito ang sabi, no, sa unang Juan ng 3 ng 24, may sinasabi rito na tatahanan ka ng ama kung sumusunod ka sa utos, titirahan ka ng ama. Ganito ang sabi sa unang Juan ng 3 ng 24. Sabi diyan ang tumutupad ng kanya mga utos ay mananahan sa kanya at siya ay sa kanya. At dito ngay nalalaman natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay niya sa atin. Sa pamamagitan daw ng pagsunod sa utos, tatahan sa iyo ang Diyos. Titirahan ka ng Diyos. Pati ikaw mananahan sa kanya. Ang mahirap kila Mords, iba, faith lang. Walang utos. Kaya pala itong mga to hindi tinitirahan ng Diyos. Pakiramdam nila nasa kanila ang Diyos. Pero sa Biblia, Type. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Brother Mords, sa kanyang pinatutunayan na faith lang ang kailangan para makamtan ang biyayang kaligtasan. Mords, your time start now.
Oh, kita nyo? Hindi niya masagot kung strawman pala yung ginawa niya. Claim lang kasi niya yon, nilalagay niya sa bibig ko yung salita niya. Kahit yung malinaw na paliwanag doon, faith saka believe, pinaliwanag ko yung distinction yon. Yung believe, autos yon kasi stative verb yon. Pero yung faith kasi noun yan. Hindi niya alam eh. Kaya ngayon lang ako nakakadebate ng isang tao na mandaraya na nga sa pagsasalita, strawman fallacy yung ginagawa. Taktika yan ni Satanas, no? Tapos, pag tinanong mo, 10 seconds lang pala yung isasagot, naubos na lang yung lahat ng tanong ko sa 10 seconds, nakakahiya, di ba testa yung tawag mo sa sarili mo? Tapos di ka marunong sumagot ng tanong, never ka makakahanap ng debate ko, kaibigan, na gumamit ako ng 10 seconds. Ikaw pa lang yung kadebate ko na 10 seconds lahat ang sagot. Okay, isa-isahin natin. Nung siya yung tinanong natin, gawa ba niya yung yung faith na idadagdag niya, works na idadagdag niya sa faith? Sabi niya, gawa ko. Inulit niya ulit, gawa ko. Ayon sa kalooban ng Diyos. Tapos, bigla na naman niyang sabi, hindi sa aking sarili. Gawa mo pa, hindi sa iyong sarili. Nagkakabuhol-buhol na. Yan yung patunay ng mga aral na sa demonyo. No? Yung mga aral na galing kay Satanas, author of confusion. Kanina, akala niya malilito niya ako. Kaya doon ko sa chinekmate. Hindi niya nagamit yung Galatians 5:6. Ariel, Igiboy, tingnan nyo, hindi nagamit. Dahil binutatan na natin, umpisa pa lang. 1 John 3:23, hindi niya nagamit. Iko-quote niya yan kanina. Kaso, yung James lang yung pinambabato niya. Tapos, out of context verses. Kita nyo, sabi ko, panoorin nyo yung debate. Dahil hanggang dyan lang talaga yung ibubuga ng kalaban na yan. Machi-checkmate yan. Hindi mo pala titibagin yung stand namin na Ephesians 2:8-9. In fact, pinatunayan mo pa na tama nga kami na faith. Kasi nga, pagdating pala sa works, hindi naman pala gawa natin yon. Tapos, anong ihaharap mo? Konklusyon na tayo, no? Unang-una, malinaw na faith lang yung kailangan kasi nga hindi madadagdagan ng meritorious works ang unmerited favor. At kung idadagdag mo yung works na yon, hindi na magiging grace yung grace. Ginanapan ko yung talata, mauubos na lang yung oras, walang naibigay. Bumubula lang yung bibig, wala naman talagang sense yung pinagsasabi. Sabi niya, mag-seatbelt daw ako. Nung ako na yung nagtanong, wala ni isang sagot. Ikaw, itali mo na yung sarili mo sa poste. Daigin mo pa yung seatbelt. Wala kang magagawa, Mario. Hindi mo natibag, no? Kasi lahat ng mga talata mo, akala mo malilito mo ko, ikukut mo lang yung 1 John 3:23. This is my command that you should believe. Ganun. Believe yung nakasulat dun. Stative verb. Hindi yun yung pistes, yung faith na pinag-uusapan natin. At pinaliwanag ko yan. Kaya nga hindi mo nga ako masagot-sagot nung ibinalik ko na sa'yo yung tanong. Nag-assume ka lang. Nakakahiya masyado. Ito, yung sa mga sumusunod sa taong ito, aral niya lang yan. Sabi niya, aral na lang, pinahayag daw sa kanya yan ng Diablo, no? Yan yung sabi niya sa amin. Nag-usap kami, hindi ako MCGI bro, pinahayag sa akin yan ng demonyo. Dahil kung totoong Diyos yan, pareho kayo ng Diablo eh. May paniniwala kayo na may Diyos, James 2:19, pero hindi kayo ligtas sa paniniwala nyo na yan. Pareho kayo ng Diablo, kasi ang Diablo ganon. No? Naniniwala silang may Diyos, pero hindi siya ligtas. Hindi, pinahayag nga ng Diablo yan. Samantalang kami, naniniwala kami na by grace, through faith, we are saved. Pareho kayo ng Diablo ngayon. Yung nagpahayag sa iyo niyan, ng aral na yan. Pareho kayong naniniwalang may Diyos, nanginginig pa kayo, pero hindi kayo ligtas. Kasi kailangan nyo pang gumawa. No? So, ibig sabihin, pareho kayo ng Diablo ng pananampalataya. No? Hindi faith yun. Believe. Salamat sa 1 minute na yan. Wala na. Ano pang, hindi nyo ba nakita yung rambulan na sagot niya sa Ephesians 2:8-9? Pinagtibay niya at hindi niya sinira yung aming stand. Mamaya, kahit na sa greetings, magre-rebuttal yan. dahil na hindi yan makakatulog ngayong gabi sa kahihiyang inabot niya na sa buong pagtatanong ko, wala siyang ibang magawa kundi mag 10 seconds lang. Tama ba ako? Umali ka. Oh, tama na yun. Okay na yun, Rasha. So dyan nagtatapos ang debate natin mga kapatid between GGCC and MCGI mga kapatid. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magbigay ng time, magpasalamat, purong pasasalamat lang ito. Bigyan ko kayo ng 1 minute. Brother Mords, mauna ka bro. Pasalamat lang bro. Okay, si Bro Mario baka gusto niyang makabawi next time. Mari pa siyang mag-challenge. Ako ulit magbabayad. Salamat ulit Brother Rasha TV. Panoorin niyo, napagaling na moderator. Bukas with Jared Almasura naman ang inyong abang lingkod.
Sa lahat ng sumuporta na sa comment section, binugbog nyo naman si Mario sa comment, no? Salamat po sa inyo dyan, no? Ayan na natin sila. Hindi naman natin kailangan kumbinsihin yung mga taong ganyan. Pinatunayan lang natin dito na hindi matitibag yung ating pananampalataya. Salamat po sa lahat ng nanood. Greetings sa aming Supervising Minister, Pastor Tim Bermejo. Sa lahat po ng Grace Gospel Church, Caraga, Pastor John Improso, at saka my beloved pastor po, Pastor Antonino Solis, no? At saka nandito rin po yung aking kaibigan, si Sister Ashley. Ayun, no? So marami kami dito nakikinig. At saka magandang gabi po sa inyong lahat. At sa aking katunggali, aral ka pa next time. Okay. Okay, so 1 minute din. Pasasalamat, Brother Mario. Proceed ko, bro. Okay, magandang gabi sa inyo. Brother Mords, greetings na lang, wag ka na sanang magalit. Alam ko nasasaktan ka pa rin hanggang ngayon. Dapat hindi na ganyan, greetings na to eh. Hanggang ngayon, di ka pa rin makatulog. Ngayon, ganito, no? Alam niyo mga kapatid, magandang gabi sa inyo. Salamat sa inyo at binabati ko kayong magandang gabi. Ano man ang paniniwala natin, magkakaiba man tayo, may pinaglalaban tayo pare-parehas. Mga kapatid, masasabi ko lang sa inyo, lahat tayo may Diyos. At lahat tayo naniniwala sa Diyos. Ano man ang ating mga paniniwala, mahalin natin ang isa't isa. Ito'y debate lang. At walang taniman ng sama ng loob. Mahal ko kayo mga kapatid sa Panginoon. Ano man ang paglalaban na to, salamat sa Diyos. Lahat tayo may Panginoon. Bro Rasa, maraming salamat sa iyo sa pag-moderate at pagiging tapat na maging makaisa sa magkabilang panig at parehas. Salamat sa inyo mga kapatid. Salamat. Okay, so Rasha TV gusto din magpasalamat. At bro Mario, ingat ka dyan. Medyo madilim sa iyo dyan. Sa yung screen. Parang ano na. So mga kapatid, kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, napakagaling, napakagandang debate mga kapatid. Brother Mords, lagi-lagi naman talaga yan. Brother Mario din. At pwede nyo akong gabitin as mediator sa inyong pag-usap. Basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform. Please subscribe yung ating YouTube channel dahil ang debate na ito ay pupunta doon. At doon sa mga lahat na nag-comment, maraming salamat mga kapatid. At sa 160 natin, sila Pastor Elmer nandyan, mga pastor, sila Pastor Dino, yung mga lahat ng mga MCGI, maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice.